Mateo, ang henyo. Credit to the author. M361-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo ay nasa estado na ng matinding kaba. Palaging may mga taong nagpapatrolya. Isinama ni Landon si Hudson at kasalukuyang naglilibot sila nang biglang sinabi ni Landon, napakarami na mula nang umalis si Benjo, pero wala pa ring balita. Medyo nag-aalala ako. Nagulat si Hudson at sinabing, hindi naman siguro, di ba? Ang lakas talaga ni Kuya Benjo. Paano siya matatalo sa isang batang kakapasok lang sa Crystal Formation Realm? Sa tingin ko rin ay hindi ganoon kalaki ang posibilidad. Pero kung naharap niya ang Mateo na iyon, dapat ay matagal na siyang nakabalik. Nakasimangot na sabi ni Landon. O baka naantala siya ng ilang pangyayari habang ginagawa niya ito. Umiling si Landon at sinabing, hindi dapat basta-basta ipagwalang bahala ang bagay na ito. Mas mabuting magpadala tayo ng mga tao sa Central Capital para bigyan ng babala si Lord Wind Emperor. Sa palagay ko ay dapat na dinala na ni Lord Patriarch ang mga naunang grupo. Malamang na naibenta na ang grupo ng mga alipin na iyon. Hudson, kailangan kitang abalahin para sa paglalakbay na ito. Nag-isip sandali si Hudson at tumango, sige. Ano ang dapat kong sabihin kapag nakita ko si Lord Wind Emperor? Magsabi ka ng totoo. Pero, kailangan mong ipaalam kay Lord Wind Emperor ang tibay ng batang ito. Sa karunungan ni Lord Wind Emperor, ang paghuli sa isang maliit na Crystal Formation Realm ay natural na walang ganong halaga. Sige. Kung gayon, aalis na ako kaagad. Hindi na nagpatumpik-tumpok pa si Hudson at umalis na habang nagsasalita. Lungsod na nagpapataas ng hangin. Isa ito sa 4 na dakilang lungsod na nakapalibot at nagpoprotekta sa sentral na kabisera. Pagkatapos makapasok sa Level 1 region, maraming lungsod na ang iiral. Ang bawat lungsod ay may mga pormasayon na naglalabas ng hangin. Ang mga martial artist na naninirahan sa mga lungsod ay hindi gaanong naiiba sa Endless World. Ito ay dahil sa loob ng lungsod, 1 pulgada ng lupa, 1 pulgada ng ginto. Hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong martial artist ang mga gastos sa loob ng lungsod. Ang 4 na malalaking lungsod na ito ang huling destinasyon ng lahat ng transmission array sa peripheral. Sa loob ng isang restaurant sa Wind Racing City, isang binata ang kasalukuyang kumakain habang nakikinig sa mga usapan ng mga nakapalibot na martial artist. Narinig niyo na ba? Pagkatapos ng 4,000 taon, sa wakas ay bumukas na ang daanan sa pagitan ng ating Fierce Gale World at Endless World. Ipinagmalaki ng isang nasa katanghaliang gulang na martial artist ang balitang ito sa kanyang mga kasama. Tunay nga, nang sabihin niya iyon, agad nitong napukaw ang interes ng lahat. Walang katapusang mundo. Anong klaseng lugar iyon? Katangahan. Dahil tinatawag itong mundo, natural lang na isa itong maliit na mundo tulad ng ating Fierce Gale World. Ganito talaga ang kaso. Hindi ba't ibig sabihin niyan ay hindi na natin kailangang tumira sa hangin at buhangin na ito sa hinaharap? Hehe, syempre. Di umano'y nagpadala na ng mga puwersa si Lord Wind Emperor para maghanda sa pagsalakay sa walang hanggang mundo ng maramihan. Sa panahong iyon, mundo ng maramihan. Sa panahong iyon, hindi lang natin kailangang manirahan sa hangin at buhangin na ito, maaari na rin nating tamasahin ang walang katapusang kagandahan at mga kristal ng asensya. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay pinapangarap na ang magandang buhay. Paano mo nalaman ang balitang ito? Maaasahan ba ito? Talagang mapagkakatiwalaan. Ang kuya ko ay isang gwardya sa Brown family ng Central Capital. 2 araw na ang nakalipas, nagkataong pumunta siya sa Wind Racing City para ayusin ang ilang negosyo at ibinalita niya sa akin ang balitang ito. Tiyak na hindi siya magkakamali. Sabi ng kapatid ko, bumili pa raw ang Brown family ng 2 alipin sa Endless World. Bawat isa sa kanila ay mukhang maislan at malambing. Mas maganda pa kaysa sa mga tao ng ating Fierce Gale World. Pagyayabang ng nasa katanghaliang gulang na martial artist. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi sinasadyang kumurap ang mga mata ng binata na kumakain sa isang tabi. Ang binata na ito ay si Mateo na kakapasok lang sa lungsod kamakailan lang.
Pagkatapos umalis sa Cloud Prancing Tribe, muling naglakbay sina Mateo at Froilan sa kalagitnaan ng daan at kararating lang nila sa Wind Racing City kahapon. Alam ni Mateo na ang mga tea house ay mga lugar kung saan nagtatagpo ang mga impormasyon. Kaya naman, pumunta siya ngayon para tingnan kung may marinig siyang balita tungkol kay Chester at sa iba pa. Sa tingin ko ay may narinig talaga siyang mga mahahalagang detalye. Masyalang kasing kulang ang balitang ito para kay Mateo. Papalapit sa kabisera, naging abala para kay Mateo na isama si Froilan. Kung sakaling may mga miyembro ng pamilya Lovens na hindi pa nakakaalis at natuklasan nila ito, magiging malaki ang problema. Humigop ng tsaa si Mateo at medyo malungkot. Parang mga ulap ang paggala ng mga eksperto sa sentral na kabisera na ito. Ang pagnanais na iligtas ang kanyang mga kapwa-apprentice ay talagang kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Ngunit para makapaglansad ang emperador ng hangin ng digmaan sa pagitan ng dalawang mundo, tiyak na maglilipat siya ng maraming eksperto. Ito ay isang pagkakataon para kay Mateo. Kasalukuyang nalulungkot si Mateo nang mag-usap muli ang mga tao sa mesa. Tungkol nga sa pamilya Brown, narinig niyo na ba? Ang munting prinsesa ng pamilya Brown, si Sophia Brown, ay malapit ng magdaos ng isang kompetisyon sa pakikipaglaban para makahanap ng mapapangasawa. Ang ating Wind Racing City ay may lugar para sa pagpaparehistro. Nabalitaan kong maganda si Sofia na parang isang diwata sa langit. Kung makakalapit ako sa kanya, maaari pa nga akong mamatay ng kusa. Nakangisi ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Iligtas mo yan. Ang kompetisyon ng pamilya nila para makahanap ng mapapangasawa, ang unang kailangan ay wala pang 30 taong gulang. Labas ka na. Isang suntok ang ginawa ng isa pa. Hay nako, hindi ka naman talaga nakakatuwa. Narinig ko ang kapatid ko na nagsabing nakita niya raw si Miss Sofia at agad siyang namangha sa malaking kanto nitong itsura. Isang dilag na ganyan, hindi ba? Walang hiya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa magagandang babae? Pero sila at tayo ay mga taong galing sa magkaibang mundo. Mas mabuting huwag magkaroon ng mga bulok na ideya. Alinman sa dalawa, sasali rin ako sa kasiyahan pagdating ng panahon. Sa pagkakataong ito, biglang lumapit si Mateo at nagtanong, ang kuya na ito, isang napakalakas na pamilya tulad ng pamilya Brown, bakit kailangan pang magdaos ng kompetisyon sa pakikipaglaban ang sarili nilang ginang para makahanap ng mapapangasawa? Sumulyap ang nasa katanghaliang gulang na martial artist kay Mateo at may paghamak na sinabi, ano? Gusto mo rin bang sumali sa kasiyahan gamit ang lakas na ito? Sa tingin ko dapat mo nang kalimutan yan. Ang mga kalahok sa kompetisyon ng martial arts na nangangailangan ng late-stage crystal formation realm strength. Ikaw, itong second-level crystal formation realm, kapag umakyat ka na, matatalo ka agad ng iba hanggang mamatay. Tumawa ng mahina si Mateo at sinabing, haha, nagkakamali ang kuya. Ang nakababatang kuya na ito ay taga-ibang bayan at wala siyang gaanong alam tungkol sa mga bagay-bagay sa kabisera. Kaya gusto kong mas maintindihan pa. Maituturing din itong pagkakita sa mundo. Habang nagsasalita siya, kumuha si Mateo ng isang middle grade essence crystal at itinapat ito sa kamay ng nasa katanghaliang gulang na martial artist. Tumaas ang kilay ng nasa katanghaliang gulang na martial artist, at agad siyang napalitan ng nakangiting mukha habang sinasabing, haha, mabuti nga para sa mga kabataan na mas makita ang mundo. Ang pagtatanong mo sa akin ay mituturing na rin na pagtatanong sa tamang tao. Ang pamilya Brown ay isang pangalawang uri lamang na pamilya sa kabisera. Sa usapin ng kapangyarihan, mas mababa sila sa mga pangunahing pamilya, ang pamilya Holmes at pamilya Lane. Isang taon na ang nakalilipas, sabay na nag-propose ng kasal ang pamilya Holmes at pamilya Lane sa pamilya Brown dahil nais nilang pakasalan ang Sofia na ito. Hindi nang ahas ang pamilya Brown na saktan ang alinman sa kanila. Hanggang ngayon ay natagalan sila kung saan hindi na talaga nila kayang ituloy. Kaya ang tanging naisip nila ay ang mag-organisa ng kompetisyon sa pakikipaglaban para sa asawa. Bagamat ito ay isang kompetisyon sa pakikipaglaban para sa asawa, sa totoo lang, hindi ba't pa rin ito ang pinag-aawayan ng dalawang pamilyang Holmes at Lane? Paano magiging magkapareha ang mga ordinaryong martial artist? Nakita ni Mateo ang liwanag at sinabi, kung gayon, batay sa sinabi ng nakatatandang kapatid, hindi ba't naging palamuti ang asawang ito na nakahanap ng kompetisyon sa pakikipaglaban? Hindi dapat may magparehistro, tama ba? Hey hey!
Mali ang hula mo. Nakikita mo ba itong kalye na puno ng mga binata? Lahat sila ay tina-target si Sofia. Natatawang sabi ng nasa katanghaliang gulang na martial artist. Hindi mo ito naiintindihan, di ba? Kilala si Sofia bilang isa sa dalawang absolute sa kabisera. Sinong lalaki sa ilalim ng langit ang hindi gugustuhing makuha ang kanyang kagandahan? Kahit alam nilang nagsisilbi lamang silang panangga, basta't sila ay mga martial artist na nasa tamang edad, hahabulin nila na parang kawan ng mga pato. Isa pa, para sa mga martial artist na tulad natin, kapag napakasalan na natin si Sofia, lilipad ito sa langit sa isang galaw lang. Kaya, sa tingin mo ba ay sasali sila o hindi? 362. Ang dami pa pala talagang dapat matutunan. Parang may natutunan si Mateo sa mukha. Haha. Binata, kakapasok mo lang sa Jangho. Kahit maayos pa ang lakas mo, marami ka pang dapat matutunan. Kung hindi, magbibilang ka pa ng pera para sa mga tao pagkatapos mong ibenta. Napatawa ang nasa katanghaliang gulang na martial artist. Ngumiti si Mateo at sumang-ayon. Ayaw na niyang makipagtalo. Nakuha na niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya at mayroon na rin siyang paunang kaalaman tungkol sa pagkakahati-hati ng paksayon sa kabisera. Sa ngayon, ang primera klaseng pamilyang ito ang dapat na maging pangunahing impluwensya sa kabisera. Para naman sa mga tulad ng pamilya Brown, maaaring mas mahina sila sa isang antas. Tungkol naman sa asawang naghahanap ng kompetisyon sa pakikipaglaban, natural lang na wala sa plano ni Mateo na sumali. Ayaw niyang magpakasal sa isang babaeng hindi niya kilala. Kahit alam niyang siguradong makakakuha siya ng unang pwesto kung pupunta siya. Ang mga martial artist na wala pang 30 taong gulang sa Fierce Gale World ay nasa pinaka-first level si Transformation Realm. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, higit pa ito sa sapat upang talunin ang isang first level si Transformation Realm. Pag-alis ng bahay tuluyan, hindi na pinlano ni Mateo na manatili pa sa Wind Racing City at dumiretso na tabas ng lungsod patungo sa kabisera. Ngunit bago pa man magtagal ang paglalakbay ni Mateo, hinaranggan ng 3 martial artist ang daan. Hehe, bata, hindi ko akalain na magkikita pa tayo ulit ng ganito kaga, di ba? Ang mismong nasa katanghaliang gulang na martial artist ang kumuha ng middle grade essence crystal ni Mateo. Ang 3 tao ay pawang mga martial artist ng si Transformation Realm. Ngunit nang makitang nag-iisa si Mateo, sumibol ang masamang balak. Natural lang na hindi ito pinansin ni Mateo para sa 3 kasamahan na ito. Walang pakialam niyang sinabi, oo. Hindi naman iniisip ng kuya na ito na yayain akong uminom ng alak dahil pinipigilan niya ako rito, di ba? Hahaha, anong sinasabi niya? Sinabi niyang imbitahan ko siyang uminom ng alak. Naku, tanga ka ba talaga, o nagpapanggap kang tanga? Ibigay mo ang lahat ng essence crystals at kayamanan sa katawan mo, at maiiwan kita ng buo na bangkay. Mataray na sigaw ng nasa katanghaliang gulang na martial artist. Ngumiti si Mateo at sinabing, papatayin mo ako kahit ibigay ko pa ang mga yan o hindi. Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Natigilan ng nasa katanghaliang gulang na martial artist at naisip na totoo ito. Ang ganitong uri ng pananakot ay tila katangahan kapag narinig. Hey, sige. Ngayon, magpapakita ng awa ang lolohaw mo at palalayain ka. Bilasan mo ibigay sa iyo ang lahat ng essence crystals. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang kanyang kamay at nagmakaawa kay Mateo. Haha, parang gaon na nga. Sabi ni Mateo. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Mateo ang singsing na pangimbak niya na parang ibibigay niya talaga ang mga iyon. Masayang tumingin ang nasa katanghaliang gulang na martial artist habang sinasabi, nako, sa susunod na lalabas ka, siguraduhin mong tandaan ang prinsipyong huwag ibunyag ang iyong kayamanan. Naiintindihan mo ba? Sinabi ko na sa iyo sa ina marami pa ring dapat matutunan. Ngumiti si Mateo at sinabing, siguro nagbibiro lang si kuya. Kung matututo rin ako tulad mo, hindi ba't mas magiging tanga ako habang natututo ako? Malapit nang magalit ang nasa katanghaliang gulang na martial artist, ngunit isang malabong figure ang nakita niya. Isang malisyosong anino ang lumitaw. Si Froilan nga iyon. Nang makitang lumitaw si Froilan, nagbago ang ekspresyon ng 3 tao. 3 unang antas ng si Transformation Realm laban sa isang 4 antas ng si Transformation Realm.
Wala silang kahit kaunting pag-asa na manalo. Sa kasalukuyan, ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na martial artist ay kasing akit ng gusto mo. Sabi niya nang may iyak, "Kay kapatid, may mga mata tayo pero hindi natin makilala ang Mount. Tay. Nagkamali tayo. Maliligaw tayo agad." Gumalaw ang figure ni Froilan at humarang sa kanilang daan. Mahinahong sabi ni Mateo, "Sino ang nagpahintulot sa inyong umalis? Mga hanggal kayong lahat pero huwag ninyo akong isipin na kasing tanga ninyo, ha? Kung aalis kayong lahat at ikakalat ang balita na mayroon akong spatial spirit artifact, hindi ba ako habulin ng lahat ng tao sa mundo? Ikaw. Ano ang kailangan mo?" Sabi ng nasa katanghaliang gulang na martial artist habang nauutil. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Wala naman masyado. Yung tipong pagpatay at pagnanakaw sa mga tao, ilang beses nyo na itong ginawa, di ba? Magsumite na lang kayo ngayon." Mabangis ang tingin ng mga nasa katanghaliang gulang na martial artist habang sinasabi niya, "Humph. Hindi ako naniniwala na mapipigilan niya tayong tatlo ng mag-isa. Mga kapatid, maghiwa-hiwalay na kayo at umalis. Bibilangin ang sinumang makatakas. Kung mamamatay ako, pumunta kayo sa kabisera para hanapin ang kapatid ko para tulungan akong maghayganti." Pagkatapos mag-usap, ang tatlong tao ay talagang tumakas ng magkakahiwalay. Ngunit ang mga galaw ni Froilan ay malinaw na mas mabilis kaysa sa kanila. Pinigilan niya ang dalawa pang tao sa sandaling kumilos siya. Tanging ang nasa katanghaliang gulang na martial artist lamang ang nakatakas. Hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na martial artist ang labis na tuwa nang makita ang sitwasyon at binilisan ang kanyang mga hakbang upang makatakas. Pero sa sandaling ito, biglang tumunog ang mga alarm bell. Para lang makakita ng malabong bagay sa harap niya. Tumakbo si Mateo papunta sa harap niya, palayo sa alam ng Diyos kung kailan. Why ikaw, paano ka nakahabol?" Ang nasa katanghaliang gulang na martial artist ay may ekspresyon na parang nakakita ng multo. "Paano naging ganito kabilis ang isang second level crystal formation realm? Nakausap lang ako ng ganito," nakangiting sabi ni Mateo. Nagngingit-ngit ang ngipin ng nasa katanghaliang gulang na martial artist at sinabing, "Naghahanap ng kamatayan." Pagkatapos magsalita, isang palad ang itinaas patungo kay Mateo. Gayunpaman, bigla na lang nawala sa harap niya si Mateo. Dragon na nagbabagong anyo ng marahas na apoy hangin at nagliliyab. Isang sigaw lamang ang narinig ng nasa katanghaliang gulang na martial artist mula sa likuran niya. Pagkatapos ay nawala na siya ng malay. Naunawaan ng husto ni Mateo ang mga limitasyon at hindi niya ito pinatay. Lumapit siya sa nasa katanghaliang gulang na martial artist, inilabas ang kanyang divine sense, at pilit na sumubsob sa dagat ng kamalayan ng kabilang panig. Umungol ng mahina ang nasa katanghaliang gulang na martial artist ngunit walang anumang pagtutol na hinanap ni Mateo ang kanyang kaluluwa. Ang paghahanap ng kaluluwa ay mas malupit pa kaysa sa mga selyo ng alipin. Matapos hanapin ang kaluluwa, ang banal na kaluluwa ng martial artist ay puputulin sa mga piraso at magiging isang hanggal. Pero walang balak si Mateo na maging mahinahon. Kung titingnan ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na martial artist na ito, malamang ay nakagawa na siya ng ilang pagnanakaw. Kung namatay siya, namatay na rin siya. Wala siyang dapat ikaawa. Tunay nga, nakita ni Mateo na maraming masasamang bagay ang nagawa ng lalaking ito mula sa kanyang mga alaala. Sapat na ang mamatay ng 10 beses. Ang kapatid niya pala ay naghanap ng mga alchemist. Ang pamilya Brown ay nanghihingi ng mga alchemist. Ito na ang dati kong propesyon. Sukan ko. Ang lalaking ito na nagpadala ng sarili sa aking mga pintuan ay nakapagligtas sa akin ng maraming problema, sabi ni Mateo nang may emosyonal na buntong hininga. Mula sa mga alaala ng nasa katanghaliang gulang na martial artist, halos naunawaan ni Mateo ang distribusyon ng paksayon sa Central Capital. Bagamat dahil sa pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na martial artist, hindi niya masyadong naiintindihan ang mga bagay na masyadong detalyado, nagbigay ito kay Mateo ng halos kaunting panimula sa kanyang puso. Masalimuot ang mga paksayon ng Central Capital. Ngunit sa kabuuan, nahahati sila sa mga primera klaseng pamilya, pangalawang klaseng pamilya, ikatlong klaseng pamilya, pati na rin ang ilang maliliit na pamilya na hindi nagtagumpay.
Bukod dito, mayroon pa ring ilang malalaking paksayo na hindi mas mababa sa mga dekalidad na pamilya, tulad ng isang pangunahing mangangalakal tulad ng Treasure Hoarding Tower. Siyempre, ang mga impluwensyang hindi maaaring pukawin higit sa lahat ay ang mga paksayo ng militar. Ang Emperador ng Hangin ay may tatlong pangunahing gwardya na bakal. Ang una ay ang mga Swift Wind Guard. Ang pangalawa ay ang mga Shadow Wind Guard. Ang pangatlo ay ang pinaka-misteryosong Dark Wind Guard. Ngunit ang tatlong pangunahing gwardyang bakal na ito ay karaniwang bihirang makialam sa mga gawain sa lungsod. Karamihan sa kanila ay nagsasaka. Ang napakalaking balangkas na iyon ay tunay na hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Hindi mapigilan ni Mateo ang mapabuntong hininga ng palihim. Nang pumasok ang mga kabalyeriya ng Fierce Gale World sa Endless World, paano sila makakayanan ng Endless World? Siyempre, hindi rin ganoon kalalim ang pagkaunawa ni Mateo sa walang hanggang mundo. Marahil ay mayroon ding napakalakas na mga paksayon ang Northern Domain. Alinman sa dalawa, kung gumuho man ang langit, susuportahan ito ng matataas na tao. Kailangan lang niyang iligtas ang kanyang mga kapwa-apprentice at ibalik sila sa walang hanggang mundo. Tungkol naman sa mga susunod na bagay, pag-usapan natin ulit sa susunod. Nang matapos ni Mateo ang pakikitungo sa nasa katanghaliang gulang na martial artist dito, katatapos lang din ni Froilan na asikasuhin ang dalawang tao. Kung tungkol naman sa 2 taong ito, malinaw na walang plano si Mateo na iwan silang buhay. Diretso niya silang pinatay at sinunog hanggang sa wala gamit ang apoy. Pagkalipas ng isang araw, sa wakas ay nakarating na si Mateo sa Central Capital ng mag-isa. 363. Maging si Mateo ay labis ding nagulat sa kahangahangang kapaligiran ng Central Capital. Kung titingnan mula sa malayo, para itong isang mapanglo na sinaunang higanteng halimaw na naglalabas ng aura na nagpapagalang at nagpapatirapa sa mga tao upang sumamba. Ito ang banal na lupain para sa lahat ng martial artist ng Fierce Gale World. Hindi dahil may lungsod dito, kundi dahil din sa may Emperador ng Hangin ang lugar na ito. Ang Boundless Realm Powerhouse ay isang maladyos na pag-iral sa Fierce Gale World. Bagamat walang gaanong paghanga at paggalang si Mateo sa Emperador ng Hangin, kinailangan niyang aminin na isa siyang nilalang na parang langgam sa harap ng Emperador ng Hangin. Na malapit na siyang makarating sa pasukan ng gate ng kabisera, mabilis na natuklasan ni Mateo na may mali. Ang mga martial artist na papasok sa lungsod ay nakapila sa napakahabang pila. Mahigit ilang milya ang layo nito mula sa lungsod. Napakaganda ng paningin ni Mateo. Napansin niya na tila may mga taong masusing nagmamasid sa pasukan ng gate. Sumali rin si Mateo sa pila. Mahina niyang tinanong ang isang martial artist, "Ito, kuya, ito ang unang beses na pupunta ang nakababatang kuya sa kabisera. Noon pa ba ay mahigpit ang inspection dito? Kung patuloy silang mag-i-inspeksyon ng ganito, hindi rin tayo makakapasok sa lungsod pagsapit ng gabi." May itsura rin ng martial artist na iyon na hindi nasisiyahan habang sinasabi, "Hay nako, huwag mo nang pag-usapan yan. Paano naging ganito kahigpit noon? Ilang tao ang pumapasok sa kabisera araw-araw. Hindi ba't mapapagod ang mga gwardya ng lungsod kung susuriin nila isa-isa?" Pero alam ng Diyos ang nangyari nitong 2 araw. Bigla na lang itong naging mahigpit. Sabi nila may especially iya daw na pumutok ng palihim sa loob. Hindi mo ba iniisip na kalokohan ito? Gaano karaming oras ang dapat sayangin ng mga taong tulad natin na madalas pumasok at lumabas ng lungsod? Same time na nagreklamo ang martial artist na iyon. Ngunit nang marinig ito ni Mateo, palihim siyang nabahala ng husto. Especially iya mula sa kabilang mundo. Hindi ba't siya ang tinutukoy niya? Maaari kaya itong ang tribo ng pamilya Lavens. Tanging ang Lavens family tribe lamang nakakaalam na siya, ang isdang ito na nakatakas sa lambat, ay nakapasok sa Fierce Gale World. Natural lang, sila lang ang magpapalam sa panig ng kabisera. Kung titingnan ngayon, ang balita ng pagkamatay ni Benjo ay naipadala na sa tribo ng pamilya Lavens. Kung hindi, hindi rin sana nila napakilos ang napakaraming tao at hindi sana nila partikular na naipaalam sa kabisera. Dahil alam na ng kabisera na darating siya, ang patuloy na pagpila ay katumbas ng pagpasok sa patibong. Malinaw na hindi gagawin ni Mateo ang ganitong kalokohan. Nagreklamo siya, napakahaba ng pila. Hindi ako makakapasok sa kabisera kahit pumila pa ako hanggang bukas.
Kalimutan mo na yan, kalimutan mo na yan. Sa simula, gusto ko talagang pumasok sa kabisera para pagyamanin ang karanasan ko. Hindi ko nasasayangin ang oras na ito. Pagkatapos magsalita ni Mateo, tumalikod na siya at umalis. Dahil sa sobrang haba ng pila, marami ang nagreklamo at umalis na katulad ni Mateo. Natural lang na hindi rin siya makakakuha ng atensyon ng ibang tao. Dahan daw ang naglakad si Mateo palayo sa kabisera, at hindi namamalayang sumakit ang kanyang ulo. Napakahigpit ng inspeksyon. Paano siya dapat makakapasok sa kabisera? Pero, si Mateo ang hindi gaanong mahusay sa pagbabalat kayo. Kung hindi, kung babaguhin niya ang kanyang anyo, naniniwala siyang kahit ang mga miyembro ng Love Ends Family Tribe ay hindi siya makikilala. Pero ngayon, bahagya lang nagbago ang tingin niya. Tiyak na makikilala siya ng mga matatalas ang mata sa isang sulyap. Natural lang na hindi kaya ipagsapalaran ni Mateo ito. Sakto naman, may dumating na karwahe ng kabayo mula sa malayo. Sa isang tingin pa lang ay masasabi mong isa itong dalagang may malaking pamilya na bumalik mula sa kanyang paglalakbay. Umikot ang mga gear sa ulo ni Mateo, at isang ideya ang pumasok sa isip niya. Nakarating siya sa isang desyerto na lugar at pinakawalan si White Light. Malinaw na ayaw ni White Light na manatili sa loob ng Spatial Spirit Artifact. Sa tuwing lalabas siya, naglalaro siya. Pero walang oras si Mateo para makipaglaro sa kanya. Habang hawak niya ito, hinimok niya ito, White Light, ngayon na ang oras para gamitin mo ang sarili mong karisma. Maya-maya, papasok na ako sa Spatial Spirit Artifact. Isama mo ako at tumalon ka sa loob ng karwahe ng kabayo. Mag-isip ka ng mga paraan para hikayatin ang babae sa loob na dalhin ka sa lungsod. Naiintindihan mo ba? Bagamat hindi makapagsalita si White Light, napakatalino niya. Naiintindihan niya ang lahat ng sinabi ni Mateo at agad na tumango. Natakot si Mateo na baka hindi gawin ni White Light ang lahat ng makakaya niya at muling nagpumilit, baliw, ang buhay ni Kuya ay nasa iyong mga kamay. Kung magkamali ka, hindi na makakagawa si Kuya ng kahit anong candy para sa iyo sa hinaharap. Tunay nga, nang sabihin iyon ni Mateo, nang inig ang buong katawan ni White Light. Ang candy na binanggit ni Mateo ay natural na mga tabletang panggamot. Simula nang sundan ni White Light si Mateo, matagal na siyang kumakain ng mga cultivation medicinal pills tulad ng candy. Kahit gaano pa karami ang kainin niya, kaya niya pa ring tunawin lahat. Ito ay dahil nga sa nakakagulat ang bilis ng cultivation ni White Light. Naabot na niya ang huling yugto ng Tier 2 at malapit nang makarating sa Tier 3. Ang ganitong bilis ng paglilinang ay talagang kahanga-hanga hanggang sa hindi na ito kayang labanan pa ng mga demonyong halimaw. Kaya naman, ang banta mula kay Mateo ay agad na nagpasigla sa White Light. Dahil malapit nang pumasok ang karwaheng kabayo sa lungsod, hindi na naglakas loob si Mateo na magpaliban. Habang bumubulong ng mga oras ayon, agad na nawala ang kanyang anyo at pumasok sa Spatial Spirit Artifact. Dala ng White Light ang malaalikabok na Spatial Spirit Artifact, nag-transform ito bilang isang daloy ng umaagos na liwanag at mabilis na lumabas. Sa isang kisap mata, biglang pumasok ang puting liwanag mula sa sala-sala ng bintana ng karwahe ng kabayo. Sa loob ng karwahe ay may dalawang babae. Nang makita ang isang kumpol ng puting liwanag na pumapasok, hindi nila sinasadyang napasigaw sa takot. Nang makita nilang malinaw na isa itong kaibig-ibig at cute na kuting, agad silang natunaw sa tuwa. Sa sandaling ito, biglang natanggal ang mga kurtina ng karwahe. Isang gwapong lalaki ang lumapit at nagtanong, "Sandra, ayos ka lang ba?" Sa oras na ito, itinago na ni Sandra Salter ang puting liwanag sa ilalim ng kanyang palda. Hindi ito nakita ng lalaki. Ang nakakapangilabot ay natatakot si Mateo na may mangyari na aksidente at pinagmamasdan ang sitwasyon sa labas mula sa loob ng Spatial Spirit Artifact sa buong oras. Sa kasalukuyan, ang White Light ay nakatago sa ilalim ng palda ni Sandra Salter. Pinagmasdan ni Mateo ang buong loob ng palda. Napakaganda nito para masipsip ng sabay-sabay, kaya't kinailangan ni Mateo na bigla na lang damyugo ang ilong. Wala. May lumipad na insekto ngayon lang. Tinaboy na ito, sabi ni Sandra. Oh, kung gayon ayos lang iyan. Mag-ingat kayo mga bata. Papasok na tayo sa lungsod, sabi ng lalaki na saka hinaila ang mga kurtina ng karwahe.
Hinubad lang ni Sandra ang white light mula sa ilalim ng kanyang palda sa oras na ito at labis siyang natuwa. Saan nanggaling ang maliit na puting tigreng ito? Ang cute-cute talaga. Ginamit ni Sandra ang kanyang mukha para kuskusin ang white light. Likas na gustong umiwas ni white light. Pero nang maisip niya ang mga sinabi ni Mateo, pinatatag niya ang kanyang loob at ginamit ang kanyang mabalahibong mukha para kuskusin din ito. Sa oras na ito, buong lakas na ngumiti si white light, para siyang isang kuting. Isang kuting na sobrang kaibig-ibig. Agad na nawala ng malay si Sandra dahil sa white light at niyakap siya, ayaw pa ring humiwalay dito. Hahalikan niya ito ng ilang sandali, hahawakan ng ilang sandali, at kakalmutin ng ilang sandali, na halos magdulot ng matinding emosyon sa white light. Isang supling ng banal na halimaw ang tinatrato pa nga ng iba bilang alagang hayop. Paanong nararanasan ng isang mapagmataas na banal na halimaw ang ganitong dagok? Sa sandaling ito, may narinig akong mga nag-uusap mula sa labas. Ito ang travel permit natin. Dali, padaanin mo kami. Sabi ng isang tao. Siya yung lalaki kanina. Oo. Nag-isip sandali ang gwardya at agad silang hinayaan na dumaan. Habang unti-unting pumapasok ang karwahe ng kabayo sa kabisera, sa wakas ay hamupa na ang matinding kaba ni Mateo. Ano ang pangalan mo? Help. Susundan mo na ako simula ngayon, ha? Help. Nanginginig na sigaw ni white light. Sandra, narating na natin. Sakto, biglang huminto ang karwahe ng kabayo. May narinig akong sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Si Sandra Salter ay abala sa pang-aasar kay white light at hindi niya maiwasang matarante nang marinig ang tawag na ito. Ngunit nang siya ay natulala, nagpumigla si white light na makawala mula sa kanyang mga kamay kasabay ng isang malakas na suntok at muling tumalon palabas ng sala-sala ng bintana. 364. Nako! Ang bilis talaga ng galaw ng maliit na puting tigre na yan. Hindi ko talaga siya kayang hawakan. Naiinis na sabi ni Sandra Salter. Sa oras na ito, ang mga kurtina ng karwahe ay hinawi, at inilantad ang mukha ng isang gwapong lalaki. Sandra, nakarating na tayo. Walang oras si Sandra para pakialaman si white light ngayon. Yumuko na lang siya at bumaba sa karwahe, sabay galang ng isang babae sa lalaki. Maraming salamat sa kamahalan, ikapitong prinsipe. Naging masaya ang panahon ni Sandra nitong mga nakaraang araw, sabi ni Sandra. Haha, isang karangalan para sa akin na makapaglibot kasama ang isa sa dalawang tunay na nilalang sa kabisera, ang Sandra. Kakaiba ang tindig ng ikapitong prinsipe, kahit walang bahid ng pagyayabang. Isa lamang ordinaryong babae si Sandra. Paano ako magiging isang dobleng kagandahan ng kabisera? Mga taong mapanghimasok lang na nagkukulitan lang, may pagmamalaking sabi ni Sandra. Ngunit tumawa ang ikapitong prinsipe at sinabing, napakamapagkumbaba ni Sandra. Dahil naipadala ko na rito si Sandra, hindi na kita pipigilan pa. Tulungan mo akong magpaabot ng aking pagbati kay Tio Salter. Ngumiti si Sandra ng matamis. Palam, ikapitong prinsipe. Nang makita ang ikapitong prinsipe gamit ang kanyang mga mata, nagsimulang gumala ang tingin ni Sandra. Ngunit paano naroon pa rin ang figure ni white light? Sa isang liblib na sulok, nagpakita si Mateo. Hinaplos niya ng mariin ang maliit na ulo ni white light at nakangiting sinabi, kapag ang white light ng pamilya natin ay umaarte ng maganda, wala talagang makakapigil. Tumabi si white light at ibinoka ang kanyang mga ngipin kay Mateo. Napakalinaw, ang pangyayaring iyon kanina ay naging walang hanggang sakit na para sa kanya. Isa siyang banal na halimaw. Isang banal na halimaw. Tumawa si Mateo at sinabing, sige, hindi na kita guguluhin. Magaling ngayon. Bibigyan kita ng candy mamaya. Hey. Noon lamang nasiyahan si white light. Nang pinapasok siya ni Mateo sa loob ng Spatial Spirit Artifact, tumanggi siyang pumasok kahit anong mangyari. Walang magawa si Mateo at tanging ang maitulong lang niya ay ang makasama siya. Hinanap na ni Mateo ang mga alaala ng nasa katanghaliang gulang na martial artist na iyon noon. Kasunod ng kanyang mga alaala, sa wakas ay natagpuan ni Mateo ang Forces Building ng Pamilya Brown.
Habang naaamoy ang mga alon ng halimuyak ng halamang gamot na umaalingaw-ngaw, hindi na mamalayang naalala ni Mateo ang mga araw sa Fragrant Medicine Pavilion. Hindi ako sigurado kung maayos ba ang kalagayan ni na tatay at nanay ngayon. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta sa Northern Domain. Kung babalikan ko sila ngayon, oras na para hanapin sila sa Northern Domain, bulong ni Mateo sa sarili. Matapos magmuni-muni sandali, pumasok si Mateo sa Forces Building. Ang panahon ng pakikipaglaban sa Fiercegale World ay lubos na umuunlad. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ang kanilang landas ng alchemy at landas ng pormasayon ay lubos na hamina. Kung ikukumpara sa Endless World, mas mahina sila sa mga aspetong ito. Gayunpaman, ang ugat ng mga martial artist ay ang lakas pa rin ng kanilang sariling mga katawan. Kaya naman, ang agresibong katangian sa mga buto ng mga katutubo ng Fiercegale World ay napakalakas pa rin. Kaya naman, nang marinig ng mga martial artist na magkakaugnay ang daanan ng kaharian, ang una nilang reaksyon ay ang salakayin ang walang hanggang mundo at huwag makipagpalitan para mapunan ang kakulangan nila. Bumibili ng mga gamot. Doon. Napakamahal ng tier 3 medicinal pills. Kung titingnan mo ang iyong kawawang itsura, may pera ka ba? Tanong ng isang tindera sa kanya habang nakataas ang ulo, sa sandaling pumasok si Mateo sa pinto. Ang mga damit na suot ni Mateo ay mga damit na inihanda ni Froilan para sa kanya. Dahil sa lokasyon kung saan naninirahan ang Loven's family tribe, natural lang na hindi siya makapaglabas ng kahit anong magagandang damit. Ang mga tindera sa kabisera ay pawang mga taong nanlalaki ang mga mata. Sa isang tingin pa lang sa hitsura ni Mateo ay alam na nilang galing ito sa probinsya. Natural lang na hindi sila maganda ang ugali. Bukod pa rito, dahil mismo sa kakulangan ng mga medicinal pills ng Fiercegale World, mas lalong naging mahalaga ang mga ito. Ang mga tindahang ito na nagbebenta ng mga medicinal pills ay natural na hinahanap-hanap. Kung tungkol naman sa kanilang saloobin, hindi nakakagulat na hindi ito maganda. Casual na inihagis ni Mateo ang isang tansong token at sinabing, nandito na ba ang manager? Nandito ako para magpalista para sa guest retainer ng Brown family. Ang tansong token na ito ang natagpuan ni Mateo sa imbakan ng singsing ng nasa katanghaliang gulang na martial artist. Ito ang token para magpalista bilang isang panauhing sundalo. Guest retainer. Tumingin ang assistant kay Mateo nang may kaina-hinalang mga mata at sinabing may mapangutyang tingin, isang batang hindi pa ganap ang buhok ang nangahas na pumunta at magpalista bilang guest retainer. Marunong ka bang magsindi ng apoy para sa mga pill furnace? Sa tingin mo ba ay ikaw si Miss Sofia? Bilasan mo, bilasan mo. Napaka-busy ng manager at walang oras para sayangin sa isang batang katulad mo. Habang nagsasalita siya, akmang itutulak na ng assistant si Mateo. Naglabas siya ng lakas ngunit na itulak ang bakanteng espasyo. Kasalukuyan, nakarating na si Mateo sa likuran niya at marahang itinulak ang kanyang likod. Hampas. Nakasandal ng diretso ang mukha ng assistant sa pinto. Ray. Batang to, ang lakas ng loob mong gumawa ng hakbang dito sa Forces Building. Sa tingin ko ay pagod ka na sa buhay, di ba? Sabi ng assistant habang hinahawakan ang mukha nitong nasasaktan. Ang assistant na ito ay Spirit Condensation Realm din. Ang kaunting pinsalang ito ay natural na walang gaanong epekto sa kanya. Pero papasok at papasok ang mga tao sa gusali ng forces. Siya, ang mayabang nakatulong na ito, ay nawala ng malaking mukha. Ngumiti si Mateo at sinabing, mukhang ikaw ang unang gumawa ng hakbang, di ba? Paanong nasisiraan ng loob ang dignidad ng isang emperador ng alkemiya dahil sa isang maliit na clerk? Maliit na parusa lang naman ang ipinapataw ni Mateo. Itinuturing na itong pagpapakita ng awa. Ngunit ang kaguluhan sa panig na ito ay nakaakit na ng isang malaking grupo ng mga tao upang pumaligid at manood. Maliwanag, hindi na ito maaaring masolusyonan pa. Sumigaw ng malakas ang katulong, nasaan ang mga gwardya? Saan ba nagpunta ang mga gwardya? May gumagawa ng eksena. Bakit hindi nyo siya pabagsakin? Sa sigaw na ito, biglang lumitaw ang dalawang late-stage Crystal Formation Realm Guard. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang boses ang narinig mula sa kanilang likuran.
Anong nangyari? Biglang lumabas ang isang matandang lalaki. Tinakpan ng assistant ang kanyang mukha at sinabing, Manager Talon, sinasadya ng batang ito na pumunta rito para manggulo. Pinalis ko na siya, pero hindi niya ginawa at inatake pa niya ako. Lumungkot ang mukha ni Manager Talon, at tinanong niya si Mateo, mayroon bang ganoong bagay? Malamig na sabi ni Mateo, pumunta ako para magpalista bilang retainer ng Brown family. Hindi niya man lang ako sinubukan bago niya ako yayaing maligaw. Hindi ba't sumusobra na yon? Nag-aalangan na sabi ng assistant, Manager Talon, ang batang ito ay hindi hihigit sa 16 na taong gulang. Kahit na nagsimula siyang matuto ng alchemy sa sinapupunan ng kanyang ina, imposible ring magkaroon ng magagandang nagawa, hindi ba? Iniisip ng baliw na ito na siya si Miss Sofia, na may pamantayan ng alchemy grandmaster sa murang edad. Malinaw na nandito siya para manggulo. Ang mga salitang sinabi ng katulong ay hindi nagbigay ng dahilan para sa labis na kritisismo. Dahil sa edad ni Mateo, ang pagnanais na magkaroon ng malalaking tagumpay sa alchemy path ay halos imposible. Anong masasabi mo, binata? Mahinahon ang taong ito ni Manager Talon at hindi agad-agad gumagawa ng conclusion. Sino ang mag-aakala na si Mateo ay maglalabas ng badge ng mahinahon at isuot ito sa kanyang dibdib? Nakakagulat na ang mababang ranggong alchemy master badge na iyon. Isa talaga akong alchemist. Hindi ako nandito para hilahin ang binti mo, mahinahong sabi ni Mateo. Power! Nang makita ng mga nakapalibot na manunood ang eksenang ito, halos hindi nila sinasadyang samuka ng isang subo ng dugo. Nandito ba ang binata para magpakatanga? Isang mababang ranggo na alchemy master din ang nangahas na pumunta para magparehistro para sa guest retainer ng Brown family. Ubo, matagal na akong hindi nakakapunta sa Alchemist Association para kumuha ng pagsusulit. Ipinapahiwatig ko lang ang aking pagkakakilanlan. Kung mayroon ba akong kwalifikasyon o wala, subukan mo lang at malalaman mo, paliwanag ni Mateo. Hahaha. Manager Talon, sabi ko na pumunta siya para manggulo, di ba? Isang mababang ranggo na alchemy master ang talagang nangahas na pumunta sa ating forces building para magparehistro bilang isang retainer. Sa palagay ko, tiyak na pinadala siya ng pamilya Talon para sadyang manggulo. Pangungot siya ng assistant. Ang unang gagawin ng isang alchemist pagkatapos umangat sa ranggo ay ang pumunta sa Alchemist Association upang makapasa sa pagsusulit para sa badge na nauukol sa kanilang ranggo. Kaya, sa pananaw ng clerk, nandito lang pala si Mateo para manggulo. Pero sandaling nag-isip si Manager Talon bago sinabi kay Mateo, binata, pwede mo bang ilabas ang iyong soul force? 365. Siyempre kaya ko. Pero, hindi naman kailangang nandito yon, di ba? Ayaw ni Mateo na pinapanood na parang unggoy. Tumanggaw si Manager Talon at dinala si Mateo sa isang wing room. Ayos lang ba dito, binata? Bahagyang tumanggaw si Mateo. Isang maringal na puwersa ng kaluluwa ang kumawala. Nang maramdaman ang puwersa ng kaluluwa ni Mateo, hindi napigilan ni Manager Talon na magbago ang ekspresyon ng mukha. Middle rank alchemy grandmaster. Gulat na sabi ni Manager Talon. Nang makarating sa second level crystal formation realm, nalampasan na ng soul force ni Mateo ang hangganan ng low rank alchemy grandmaster at naging middle rank alchemy grandmaster. Manager Talon, iniisip ko lang kung may kwalifikasyon ba ako para mag-enroll sa posisyon bilang guest retainer. Nakangiting sabi ni Mateo. Ngayon lang bumalik sa katinoan si Manager Talon at sinabing, syempre naman. Kahit hindi ka makapasa sa pagsusulit, kailangan ko pa ring i-highlight sa pinuno ng pamilya para manatili ka. Nagbibiro ka siguro. Isang 16 na taong gulang na middle rank na alchemy grandmaster. Kung hindi nila kinuha ang taong iyon, hindi ba't sayang naman? Bilang isang alchemist, sa totoo lang, ang pinakamahirap na bagay ay ang banal na kaharian ng kaluluwa. Ang iba pang mga aspeto ay maaaring mapunan sa pamamagitan ng pagsusumikap, ngunit ang tagumpay sa banal na kaharian ng kaluluwa ay iba-iba sa bawat tao. Bakit walang sino man ang maaaring magpino ng mga divine pill sa divine realm?
Ito ay dahil walang alchemist ang makakabasag ng mga tanikala ng Divine Soul Realm. Isa pa, ang isang henyo na tulad nito, kung si Mateo ay lalapit sa pamilyang Talon, hindi ba magkakaroon ng karagdagang lubhang nakakatakot na kalaban sa hinaharap? Haha! Mabuti naman kung ganoon. Matigas ang ulo ni Mateo na nanatili rito para lang mapalapit sa dalawang aliping iyon. Kung hindi, matagal na sana siyang tumalikod at umalis. Ano ang pangalan ng kuya? Nagbago ng 180 degree ang ugali ni Manager Talon at tinawag na niya si Mateo bilang mga kapatid. Theo. Ibinigay ni Mateo ang peke niyang pangalan. Kaya, si Kuya Theo pala. Dumating ka sa tamang oras. Kasalukuyang ibinibigay ni Miss Sofia ang pagsusulit sa mga alchemist na nagpalista para sa guest retainer. Aalis na ba tayo? Kinonsulte ni Manager Talon ang opinyon ni Mateo. Hindi agad gumalaw si Mateo. Sa halip, nagtanong siya ng may pagtataka, Manager Talon, pasensya na Junior sa pagsasabi ng masama sa akin, pero para saan ang pagre-recruit ng mga retainer ng Brown family? Hindi naman dapat kulang sa mga alchemist ang isang malaking negosyo ng pamilya tulad ng Forces Building, di ba? Bumantong hininga si Manager Talon nang marinig ito at sinabing, hindi nagtatago kay Little Brother, ang pamilya Brown ay hindi kulang sa mga alchemist, kundi kulang din sa mga makapangyarihang alchemist. Oh! Paliwanagan mo naman ako, Manager Talon, tanong ni Mateo. Sa totoo lang, ang pangangalap ng mga retainer sa pagkakataong ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. Sa kabisera na ito, ang pinakamalaking negosyo sa pamamahala ng mga gamot ay ang aming pamilya Brown at ang pamilya Talon. Ganito talaga kung bakit halos magkaaway ang dalawang pamilya natin. Para lang magagawan sa merkado ng mga gamot, minsang nag-away ang dalawang pamilya. Mahigit 100 eksperto lang sa Transformation Realm ang namatay. Kalaunan, nagpadala si Lord Wind Emperor ng mga tao para ipaalam ang balita para matigil ang pag-aaway ng Brown at Talon, ang dalawang pamilyang ito. Saka lang natigil ang alitan. Anong kinalaman nito sa paghahanap ninyo ng mga guest retainers? Tanong ni Mateo na may naguguluhang tingin. Pagkatapos, sa pamamagitan ng kanyang kamahalan, ang Emperador ng Hangin, ang ating dalawang pamilya ay nagtakda ng mga patakaran. Kada 10 taon, ang mga nakababata ng dalawang pamilya ay sasailalim sa isang Grand Pile Assembly ng isang beses upang matukoy ang bahagi ng dalawang pamilya sa merkado ng mga gamot na gamot. At ngayong taon ay ang ika-10 taon na. Sabi ni Manager Talon. Kakaiba ang ekspresyon ni Mateo nang sabihin niya, naghahanap ba kayo ng mga bisitang makakasali sa Grand Pile Assembly na ito? Hindi makakasali ang junior generation ng Brown family. Nagbago ang mukha ni Manager Talon, at galit na sabi niya, anong ibig mong sabihin na hindi ka makapasok? Sina First Young Master, Ramon Brown, at Second Miss, Sofia, ay parehong pambihirang mga prodigy ng alchemy path. Lalo na si Second Miss Sofia. Nakatuntong na siya sa high-rank alchemy Grandmaster Realm sa edad na 20. Nangangahas ka bang sabihin na hindi sila makapasok? Kumunat ang noo ni Mateo pero iba ang naisip niya. 20 taong gulang na alchemy grandmaster. Ano ang maipagmamalaki niya? Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, hindi napigilan ni Manager Talon na magulat at muntik ng sampelan ang kanyang bibig. 16 na taong gulang pa lamang ang binata na ito. Pagdating ng edad na 20, malamang isa na siyang high-rank na alchemy grandmaster. Mukhang walang anumang bagay na sulit ipagmalaki ang ginang ng kanyang sambahayan, tama ba? Umubo ng marahan si Manager Talon ng 2 beses para maibsan ang awkward na sitwasyon. Nagpatuloy siya, sa totoo lang, ang katawan ng First Young Master ang may problema at hindi makakasali sa Grand Pile Assembly na ito. Hindi kayang talunin ni Miss Sofia ng mag-isa ang pamilya Talon. Tumanggaw si Mateo at sinabing, ganoon din yun, di ba? Kung gayon, naaayon ba sa mga patakaran ang pagsali ko? Tutal, hindi naman ako miyembro ng pamilya Brown. Sabi ni Manager Talon, basta sasali ka sa pamilya Brown, natural lang na sumusunod ka sa mga patakaran. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, biglang may napansin si Manager Talon na kakaiba. Anong ibig mong sabihin na sumunod ba sa mga patakaran kung sasali ka?
Sino ang nagsabi sa iyong sumali? Hindi ba't masyadong nagmamataas ang tiwala sa sarili ng lalaking ito? Hindi pa nga nakasa sa pagsusulit, at gusto pa niyang kumatawan sa pamilya Brown para lumaban. Kailangang malaman ng isa na sa mga alchemist na nagparehistro sa pagkakataong ito, walang kakulangan ng mga high-rank na alchemy grandmaster. Kakapasok lang ni Mateo sa middle rank kamakailan lang. Malamang na hindi ganoon kadali ang pagpasa. Ang dahilan kung bakit nagustuhan ni Manager Talon si Mateo ay dahil ang potensyal nito ang tinitingnan niya, hindi ang kasalukuyan nitong lakas. Tumawa si Mateo at sinabing, dahil nasusunod ang mga patakaran, kumuha na tayo ng pagsusulit. Malungkot ang itsura ni Manager Talon. Talagang ipinapalagay ng lalaking ito na isa siya sa mga miyembro ng pamilyang Brown. Nang ilabas ni Manager Talon si Mateo mula sa wing room at inimbitahan si Mateo sa itaas, nanlaki ang mga mata ng assistant. Talaga kayang alchemist ang batang yun. May kutob ang clerk na tila nasangkot siya sa malaking gulo at nakapukaw ng sama ng loob sa isang taong hindi naman dapat niya ginawa. Huwag mo akong tingnan, huwag mo akong tingnan. Ulit ng clerk sa kanyang puso. Pero anumang kinatatakutan ay darating. Biglang lumingon si Mateo at bahagyang ngumiti sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umakyat. Nangangatog ang mga binti ng assistant, at halos mapaluhod siya sa lupa. Tapos na. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga, bulong ng assistant sa sarili kasabay ng isang panaghoy. Dinala ni Manager Talon si Mateo diretso sa ikatlong palapag at nakarating sa isang pasilyo. Marami ng tao sa bulwagan at mayroon ding ilang mga koaling panggamot na nakalatag. Sa dulo, may isang partisyon. Ang partisyon ay nahaharangan ng maraming patong ng chiffon. Ngunit, bahagya mong makikita ang isang malambot at magandang silhwete sa loob. Pinahintay muna ni Manager Talon si Mateo sandali at saka naglakad papunta sa partisyon. Kalmadong sinuri ni Mateo ang bulwagang ito at ang mga alchemist na iyon. Ang ihilang taong ito ay pare-pareho, mga high-rank na alchemy grandmaster. Tila siya lang ang isang middle rank na alchemy grandmaster. Manam, syempre, sa paningin ng mga taong ito, malamang na hindi siya maituturing na isang alchemist. Mayroon pang 4 na alchemist bukod kay Mateo. Malinaw nilang nakita rin si Mateo. Nang makita ang badge na nakalagay sa dibdib ni Mateo, hindi nila maiwasang mapatingin ng may paghamak. Nandito na ang lahat ng mga kuya para magpalista para sa guest retainer ng Brown family. Mainit at masigasig si Mateo habang sumusulong ng may nakakalokong ngiti. Paano kung oo? Hindi ka katulad namin, di ba? Sabi ng isang alchemist sa gitna nila habang nakatingin ng may pagkutya. Ah! Haha, nabasa mo pa nga ito. Malinaw talaga ang paningin ni kuya. Pangungutya na sinabi ng taong iyon, ikaw, isang mababang ranggong alchemy master, ay pumunta rito para magpakatanga, di ba? Hindi angkop sa iyo ang lugar na ito. Mas mabuting umalis ka agad para maiwasan ang pagkainis ni Miss Sofia. Oo. Isang batang hindi alam ang sarili niyang limitasyon. Sa lakas mong ito, ikaw pa ang naglakas loob na lumabas at mawala ng malay. Sa tingin ko, mas mabuting umuwi ka na at uminom ng gatas. Sabi ng isa pang tao. Kung wala ang lakas ng isang mataas na ranggong alchemy grandmaster, huwag kang lumabas at gumawa ng palabas. Ang ilan sa amin ay napili sa pamamagitan ng patong-patong na pagsala. Sino ka sa akala mo? Napatawa si Mateo at sinabi, bakit lahat ng gusto kong sabihin ay nasabi nyo na? 366. Ang pangungusap na ito mula kay Mateo ay pumukaw ng agro mula sa lahat ng mga alchemist. Sa pagkakataong ito, lumapit si Manager Talon sa 5 tao at sinabing, sige. Maingat kayong napili, at hindi na kailangang sabihin pa ang inyong lakas. Wala akong sasabihing hindi kailangan. Simulan na natin ang pagsubok ngayon. Sandali lang, Manager Talon. Sabi ng isang alchemist, pinuputol ang mga salita ni Manager Talon. May sasabihin ka ba? Tanong ni Manager Talon nang nakakunot ang noo. Itinuro ng alchemist na iyon si Mateo at sinabing, hindi ba't nakakainsulto ito sa atin kung hahayaan ni Manager Talon na makipagkompetensya sa isang mababang ranggo na alchemy master?
Ayaw kong makipagkompetensya sa kanya. Oo. Ayaw naming makipagkompetensya sa isang mababang ranggo na alchemy master. Agad na sumang-ayon ang 3 pang tao. Dumilim ang mukha ni Manager Talon, at seryosong sinabi niya, nasubukan ko na. Hindi siya isang mababang ranggo na alchemy master. Pareho lang siya sa inyong lahat, na nagtataglay ng Alchemy Grandmaster Divine Soul Realm. Matagal na lang siyang hindi sumasali sa mga pagsusulit ng Alchemist Association, kaya nga nakasuot siya ng mababang ranggo na Alchemy Master Badge. Natural lang na hindi ito pinaniwalaan ng iilang tao. Hindi lahat ng tao sa mundong ito ay Sofia. Ang isang 16 na taong gulang na binata ay maaaring maging isang Alchemy Grandmaster. Kahit na maging isang Alchemy Grandmaster siya, maaari ba siyang maging isang mataas na ranggo na Alchemy Grandmaster? Ang pagkakaroon ng Alchemy Grandmaster Divine Soul Realm ay hindi nangangahulugang kayanang pinuhin ang Tier 3 medicinal pills. Sa tingin ko ay mas malinaw si Manager Talon kaysa sa atin sa puntong ito, tama ba? Kung ipipilit ni Manager Talon na hayaan siyang makipagkompetensya sa atin, Otres ako. Kanina pa inilabas ng Alchemist ang malalakas na armas. Oo. Otres din ako. Hindi inakala ni Manager Talon na ang iilang taong ito ay magpapahirap sa kanya. Hindi niya sinasadyang ngumisi ng malamig at sinabing, umalis ka. Hey, sa nakikita ko, parang iniisip niyo na madaling apihin ang aming Brown family, di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, mas malaki pa ang isang gutom na kamelyo kaysa sa kabayo. Hindi nalihim ang mga bagay-bagay sa pamilya Brown. Ngayon, kumakalat na sa labas ang balitang matatapos na ng lubusan ang pamilya Brown sa pagkakataong ito. Natural lang na narinig din ito ng ilang alchemist na ito. Hindi lang din nila inisip na kung maayos naman ang pamilya Brown, bakit pa nila sila hahanapin. Tunay nga, nang sabihin ni Manager Talon ang mga salitang ito, nagbago ang mga mukha ng iilang taong ito. Sa pagkakataong ito, walang ingat na umupo si Mateo sa isang upuan at sinabing, sige, maglaro lang kayo. Hindi ako sasali, ha? Pero, kung hindi kayo makakapunta, ako na ang bahala, di ba? Ikaw ang nagsabi niyan. Paano kung sinabi ko? Ang munting Panginoon na ito, ako, ay uupo rito at manunood sa inyong paglalaro. Gusto kong makita kung ano ang maiisip ninyong lahat. Sabi ni Mateo. Lihim na napabuntong hininga si Manager Talon dahil sa ginhawa. Ang pagkusang pag-alis ni Mateo ay talagang nakaluta sa kanyang napipintong problema. Sa totoo lang, ang kontra-atake ng mga taong iyon kanina ay talagang nakapanlulumo. Maaari nga niyang gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Brown para puwersahang supulen sila. Pero kung talagang may pinili sila at sinasadya niya maging mahinahon noong Grand Peel Assembly, hindi iyon nakakatawa. Gayunpaman, wala nang gaanong pag-asa si Manager Talon kay Mateo. Kaya naman, ang pagkusang umatras ni Mateo ang natural na pinakamagandang alternatibo. Nilinaw na niya kanina ang sitwasyon kay Miss Sofia. Pumayag din si Miss Sofia na bigyan ng pagkakataon si Mateo. Hanggat maganda ang performance ni Mateo, natural lang na hindi mahirap ang pag-asok sa pamilya Brown. Pero ang hirap ng pagsusulit na ito ay mas mahirap kaysa sa hirap ng pagsusulit na ibibigay kay Mateo pagkatapos. Hehe, gusto mo pa ring lumabas sa entablado. Wala nang pagkakataon. Umupo ka ng maayos dyan. Opisyal nang nagsimula ang pagsusulit. Sinabi ni Manager Talon sa 4 na tao, napakasimple lang ng nilalaman ng pagsusulit. May mga pinong embryo na nakapagpapagaling dito. Ang nilalaman ng inyong pagsusulit ay gawing mga tableta ang mga embryo na nakapagpapagaling na ito, at ituturing itong nakapasa sa pagsusulit. Maliwanag na napakahalaga ng formula ng tabletang ito at natural na hindi ito maaaring lumabas. Kung ang mga embryo na nakapagpapagaling lang ang ibibigay, kahit na mas makapangyarihan pa ang iilang taong ito, hindi rin nila maaaring nakawin ang formula ng tableta. Siyempre, hindi kasama rito si Mateo. Mas lalong natuwa ang 4 nang marinig nila ito. Napakadali lang nito. Kailangang malaman ng isa na ang proseso ng pagpino ng mga tableta ay napakakomplikado. Ang anumang pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagkabigo ng pagpino ng tableta.
Ngunit ngayon, maging ang mga embryo na nakapagpapagaling ay pino na. Sila lamang ang may pananagutan sa pangwakas na pagpino at pagbuo ng tableta. Ito ay halos isang bagay na hindi naman mahirap. Bagamat alam nilang hindi madaling pinuhin ang gamot na ito, paano magiging simpleng tao ang iilan sa kanila? Hawak nilang apat ang kani-kanilang mga kutsilyo sabay-sabay na pumasok sa larangan ng digmaan, sinimulan ang pagpipino. Marahil ay sadyang gusto nilang magpasikat sa harap ni Sofia. Ang mga teknik ng pagpipino ng iilang taong ito ay napakaganda, kamukha ng modelo ng isang respetadong grandmaster. Maging si Manager Talon ay palihim ding tumango nang makita ito. Ang mga taong ito ay talagang karapat-dapat na mahigpit at maingat na piliin. Ang kanilang lakas ay lubos na namumukod-tangi. Mahinahong pinanood ni Mateo ang eksenang ito sa tabi, na may bahagyang nag-iisip na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa totoo lang, katulad ng mga martial artist, hindi maaaring pagtugmain ang ranggo ng mga alchemist at ang tunay na pamantayan ng mga alchemist. Ang isang alchemist na nakakuha ng titulong High Rank Alchemy Grandmaster ay hindi nangangahulugang kaya niyang pinuhin ang lahat ng Tier 3 high-grade medicinal pills. Parehong Tier 3 high-grade medicinal pills, ngunit ang kahirapan sa pagpino ay lubhang nag-iiba. Kahit ang mga high-rank na alchemy grandmaster ay hindi kayang pinino ang ilang Tier 3 middle-grade o kahit low-grade medicinal pills. Sa likod ng partisyon, pinagmamasdan din ni Sofia ang apat na alchemist na ito na nagpipino ng mga medicinal pills sa isang balisa na mod. Nag-aalala ito kung mananalo ba ang pamilya Brown sa Grand Pill Assembly o hindi. Sa totoo lang, kahit pa mapili, walang kumpiyansa si Sofia na manalo. Ang lakas ng mga nakababata ng pamilyang Talon ay mas malakas pa kaysa sa pamilyang Brown. Ngunit ang bagay na ito ay may kaugnayan sa pag-unlad ng pamilya Brown sa sumunod na dekada. Napilitan si Sofia na harapin ang problema ng harapan. Isang pares ng magagandang mata ang nakatitig ng Matt Oman sa 4 na taong iyon, umaasang mas makabubuti kung hindi sila magkakamali. Ngunit anumang kinatatakutan ay darating. Pagkalipas lamang ng 7.5 minuto, para lamang makarinig ng isang buga. May isang taong nabigo na. Ang gamot na tableta ay sinunog at ginawang itim na uling. Malungkot ang hitsura ng alchemist na iyon. Bakit ba ang hirap linawin ng pildong ito? Ang mga mukha ng iba pang 3 tao ay wala na sa dati nilang anyo. Ang hirap ng gamot na ito ay talagang lumampas na sa kanilang imahinasyon. Ang kanilang puwersa ng kaluluwa ay ganap na nakatutok sa medicinal pill, at hindi sila nang ahas na huminahon kahit kaunti. Gayunpaman, wala itong anumang gamit. Isa na namang sunod-sunod na tunog ng pagbuga ang naganap. Isang hurno ng mga walang kwentang tableta ang pino. Nang lumapit ang taong iyon sa isang tabi at nakita ang ngiti ng pasang Cheshire ni Mateo, hiniling niya na sana ay makalapit siya at punatin ang mukha nito. Pero mabilis na naaga ng dalawa ang atensyon nila. Basang-basa na ng pawis ang noo ng dalawang tao. Malinaw na ang hirap ng medicinal pill na ito ay malapit ng malampasan ang kanilang limitasyon. Di nagtagal, isa na namang tao ang nabigo. Isa na lamang ang natira na nagtitiyaga pa rin. Ang 3 taong natalo ay nakatuon ang kanilang mga mata sa huling tao, umaasang magtatagumpay ito. Dahil mula sa kanilang mga peripheral, nakita na nila ang ekspresyon sa mukha ni Mateo. Kanina, minamaliit nila si Mateo, iniisip na sila ang tiyak na mananalo. Ngunit ngayon, isa na lamang ang natitirang panla sa bukid. Kinakabahan din si Manager Talon. Sa isang kisap mata, isa na lang ang natira sa 4 na taong maingat na napili. Hindi niya namamalayang nakaramdam siya ng matinding pressure. Mabuti na lang at maituturing pa ring disente ang lakas ng natitirang ito. Halos hindi na niya natapos ang pagpino ng medicinal pill. Paikliin. Kasunod ng kanyang sigaw, nanigas ang puso ng lahat. Nagtagumpay ba ito o hindi? 367. Nang mabuo ang gamot, lahat ay nakahinga ng maluwag. Maging ang laging kalmadong si Manager Talon ay palihim ding nagpupunas ng kanyang pawis sa oras na ito. Lumapit din ang 3 pang tao, gustong makita kung anong uri ng gamot ang pino. Zequil, kumusta? Nagtagumpay ka ba? Tanong ng 3 tao, medyo kinakabahan.
Pinunasan ni Zeke ang pawis sa kanyang noo at tumango, pagod na ako. Sa wakas ay nakainom na rin ako ng gamot. Habang nagsasalita palapit dito, tumingin si Zeke kay Mateo nang may pagmamalaking ngiti at sinabing, sabi ko nga hindi ka magkakaroon ng pagkakataon, ibig sabihin wala kang pagkakataon. Aba! Pwede ka bang maligaw? Tuwang-tuwa si Mateo nang marinig niya iyon. Hindi pa ba nabubuksan ang pogen? Halika, buksan mo ito at tingnan mo. Tingnan mo kung anong klaseng dumi ang pino mo. Dumilim ang mukha ni Zeke. Natapos niya ito nang napakalakas kanina. Alam niyang hindi naman talaga mataas ang grado ng medicinal pill. Pero sa harap ng napakaraming tao, natural lang na wala siyang dahilan para matakot. Tingnan mo nga. Hahayaan na kitang sumuko pagkatapos nito. Gaya ng sinabi niya, bumukas ang kalderong panggamot. Kumalat ang bango sa buong paligid. Lumapit ang 4 na tao para tingnan ito. Maging si Manager Talon ay hindi napigil ang lumapit para tingnan din ito. Sa ganitong tingin, hindi na maalis sa isip ni Zeke ang kanyang mga mata. Pino ang gamot na tableta. Ngunit isa lamang itong depekto. Hindi man lang ito nakapasok sa hanay. Mapait na sabi ni Zeke kay Manager Talon, Manager Talon, tingnan mo. Medyo nadismaya rin si Manager Talon. Pero alam din niya kung gaano kahirap ang pill refinement na ito. Medyo maayos na ang matagumpay na pag-refine ni Zeke. Bumantong hininga si Manager Talon at sinabing, wala nang oras. Ikaw na ang bahala. Tuwang-tuwa si Zeke nang marinig niya iyon. Dahil nakasama na siya sa pamilya Brown, hindi na niya kailangang mag-alala habang buhay. Kailangang malaman ng isa na ang pagiging alchemist ay isang kumikitang karera ngunit isa ring karerang kumikita. Kung wala ang suporta ng isang malaking paksayon sa likod, napakahirap magkaroon ng mga pag-unlad. Ang kakayahang mag-cultivate ni Zeke hanggang sa high-rank alchemy grandmaster realm ay ang kanyang limitasyon na. Kung hindi, kailangan niyang makahanap ng taga-suporta. Kung hindi, ganito na lang ang mangyayari sa buhay na ito. Sandali lang. Sa sandaling ito, isang mabait na boses ang narinig. Nagsalita si Sofia. Hinayla ang mga kurtinang gasa. Isang batang babaeng natatakpan ng belo ang lumabas mula sa likod ng partisyon. Bagamat may pinong gasa na nakatikip sa mukha, hindi nito maitago ang kanyang malambot at magandang figure, umuugoy hanggang sa mabigani ang 4 na tao. Hindi nang ahas ang 4 na lalaki na hamakin siya. Dali-dali silang yumuko at sinabing, binibigyan namin ng respeto si Miss Sofia. Bahagyang tumango si Sofia, ngunit sinabing, alam din ninyong lahat na ang Grand Pill Assembly sa pagkakataong ito ay napakahalaga sa aking Brown family. Zeke, kahit na pinino mo ang Jade Dragon Heart Common Pill, isa lamang itong depekto, hindi man lang ito nakapasok sa rango. Bagamat hindi masama ang iyong lakas, hindi mo maaaring mapanalunan ang Talon family. Medyo malungkot din si Sofia sa mga sinabi niya. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng paraan tulad ng paghahanap ng mga panauhing lingkod mula sa labas ay isang pagpipilian na hindi maiiwasan. Ang mga makapangyarihang alchemist ay matagal nang nahahati sa iba't ibang malalaking paksayon. Ang mga natitira ay ang mga tinanggihan. Ang 4 na taong ito sa harap niya ay itinuturing na katanggap-tanggap sa mga hindi nakaabot sa itinakdang marka. Napanganga si Zeke nang marinig niya ito. Sabi niya ng puno ng galit, pero ngayon lang, malinaw na sinabi ni Manager Talon na kailangan lang nating magpumpay sa pagpipino at sapat na iyon. Paano ninyo nagagawang suwayin ang inyong mga pangako? Snort. Isang hindi magkatugmang hajijek ang pumutol sa sinabi ni Zeke. Si Mateo nga iyon. May galit si Zeke na hindi niya nagawang mag-alab kay Sofia. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na niya ito nagawang ibaling kay Mateo. Agad siyang nagsalita ng may galit, anong tinatawa-tawa mo, mabahong bata. Tumawa si Mateo at sinabing, pasensya na, hindi ko napigilan. Kung maituturing din itong isang matagumpay na pagpipino, hindi ba't napakadaling maging isang alchemist? Humph! Nagsasalita ka ng sarkastiko kahit hindi mo maintindihan ang hirap. Pumunta ka at pinuhin kung may kakayahan ka. Hindi ba't sinabi mo na kaya mong magpino ng mayabang ngayon lang? Bakit hindi mo pinoy ng isa para makita ko? Sabi ni Zeke nang may malamig na ngiti.
Gulong-gulo ang isip ni Sofia. Lalong ikinadismaya niya ang walang katapusang pagtatalo ng 2 taong ito, at hindi niya mapigil ang sabihin, tumigil ka na sa pagtatalo. Kahit hindi naman masama ang soul force niya, imposibleng mapino ang Jade Dragon Heart Common Peel. Umalis muna kayong ilan. Kailangan ko ng katahimikan. Nang masabi ang mga salitang ito, nagalit si Mateo. Bakit si Miss Sofia ay katulad ng mga taong walang pinag-aralan, na hinuhusgahan ang mga tao batay sa kanilang panlabas na anyo? Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ay pinagpawisan ng husto. Walang pinag-aralan si Sofia. Hindi ba't masyadong mataba ang abdo ng batang ito? Tunay ngang galit na galit si Sofia kaya nanginginig ang buong katawan niya. Muntik na siyang mabugin ng hangin nang marinig niya si Mateo na nagsalita, hindi ba't Jade Dragon Heart Common Peel lang yan? Bigyan mo ako ng 15 minuto. Pipinoin ko para makita mo. Huminga ng malalim si Sofia para pakalmayan ang kanyang emosyon. Pero naging malamig ang kanyang tono. Napakataas naman ang boses mo. 15 minuto para pinuhin ang isang Jade Dragon Heart Common Peel. Sa tingin mo ba ay isa kang Alchemy King? Sige. Hahayaan kitang subukan mo. Kung hindi mo ito kayang pinuhin. Kung hindi ko ito maaayos, isusugal ko ang buhay ko para magtrabaho na parang kabayo para kay Miss Sofia habang buhay. Paano yan? Nakangiting sabi ni Mateo. Namula ang magandang mukha ni Sofia. Mabuti na lang at naroon ang pinonggasa na nakaharang sa mukha niya. Pero nang makita niyang walang intensyong maalay ang ngiti ni Mateo, alam niyang mali ang pagkakaintindi niya. Bilang isa sa 2 dilag sa kabisera, napakaraming lalaking humahabol kay Sofia. Kahit ayaw niya, napakagaling pa rin niya sa aspeto ng pagsusuri sa mga salita ng isang lalaki at pagmamasid sa mukha nito. Para saan ang gusto kong gawin mo na parang kabayo? Kung hindi mo ito kayang pinuhin, tulungan mo ang aming pamilya Brown na pinuhin ang mga gamot habang buhay. Sabi ni Sofia. Nang marinig ang mga salitang ito, nasiyahan ang 4 na tao sa kanyang kasawian. Alam na alam nila mula sa karanasan ang kahirapan ng pagpino ng Jade Dragon Heart Common Peel na ito. Ang punk na ito ay mayroon lamang isang middle rank na Alchemy Grandmaster Soul Force. Hindi pa rin sigurado kung kaya niyang magpino ng mga tableta o hindi. Imposibleng pinoy nito. Siguradong magiging alipin siya ng droga habang buhay. Hindi lahat ay Sofia. Ang pag-abot ni Sofia sa ganitong antas ay dahil mahusay ang kanyang talento. Higit sa lahat, mayroon siyang makapangyarihang pamilya Brown na sumusuporta sa kanya mula sa likuran. Tingnan mo ang suot ng punk na ito. Isang tingin lang at masasabi nilang galing siya sa probinsya. Anong klaseng pinagmulan kaya ang meron siya? Sa pinakamarami, ang kanyang likas na talento ay medyo mas mahusay, at ang kanyang cultivation ay medyo mas mabilis. Pinapino ang panghabang buhay na paggamit ng mga gamot. Nakakatuwang bagay din iyon. Maliban na lang. May iba pa akong kailangang gawin, sabi ni Mateo na may medyo emosyonal na buntong hininga. Kamakailan lamang, ang panghabang buhay na mithiin ni Mateo ay ang pagpino ng mga gamot habang buhay. Ngunit ginagawa ng Diyos ng tadhana na mga hanggal ang mga tao. Ngayong lumipat na siya sa ibang bansa, wala na siyang ibang magagawa kundi ang ituloy ang pinakamahalagang bahagi ng martial path upang ipaghiganti ang kanyang dating puot. Hindi maiwasan ni Sofia na maguluhan nang makita niya ang medyo malungkot na mga mata ni Mateo. Ilang taon na ba ang binata na ito? Bakit parang nakaranas na siya ng hindi mabilang na mga pagbabago sa buhay? Pero kahit sabihin kaya ni Mateo na pinuhin ang Jade Dragon Heart Common Peel, ayaw itong paniwalaan ni Sofia kahit anong mangyari. Totoo na ang Jade Dragon Heart Common Peel na ito ay isang tier 3 high-rank medicinal pill, ngunit halos walang alchemy grandmasters ang kayang pinuhin ito. Kahit ang sarili niyang antas ng tagumpay ay 50% lamang. Mukhang mas bata pa sa kanya ang binata na ito ng ilang taon. Paano kaya siya magtatagumpay? Bigla na lang sumabog ang galit ni Sofia ngayon. Para magkaroon ang batang ito ng middle rank Alchemy Grandmaster Soul Force, walang hanggan ang potensyal niya. Ano man ang mangyari, kinailangan siyang panatilihin ng pamilya Brown.
Marahil sa hindi nalalayong hinaharap, isang napakalakas na alchemy grandmaster ang maaaring lumitaw sa pamilya Brown. Tama na ang kalokohan. Hinihintay pa namin kung paano mo mapapaganda ang tableta. Kulang ang aming mga kasanayan, kaya kailangan naming matuto ng mabuti. Sarkastikong sabi ni Zeke. 368. Kumunat ang kilay ni Sofia pero hindi nagsalita. Ngumiti si Mateo at sinabing, kailangan ng kakayahan sa pag-unawa para matuto ng mga bagay-bagay. Masyadong mahina ang iyong talento. Wala kang matututunan. Dumilim ang mukha ni Zeke. Ngumiti ka. Sana ay makangiti ka pa rin balang araw. Kapag hindi mo na ito mapino, hintayin mo na lang na maging alipin ka ng droga habang buhay. Hindi maaaring mag-abala si Mateo sa kanya. Pumunta siya sa tabi ng kalderong panggamot. Biglang nagbago ang aura sa katawan ni Mateo. Kanina, mayroon pa ring kaunting malaswang aura ng kabataan. Ngunit ngayon, ito ay kasing lalim ng dagat, na parang wala nang kinalaman sa kanya ang lahat ng bagay sa labas ng mundo. Malinaw na hindi kalayuan sa kanya ang kinatatayuan ko, pero tila dalawang magkaibang mundo ang nakikita ko. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Sofia at agad na inilayo ang kanyang mapanghamak na puso. Kapag gumawa na ng hakbang ang mga eksperto, agad na nagiging malinaw ang tunay at peke. Naantig ni Sofia ang puso niya at tinanong ang sarili, noong pinino niya ang mga table tasks, hindi rin niya maabot ang antas ng focus ni Mateo. Bukod pa rito, hindi nagsagawa ng meditasyon si Mateo kundi direktang pinino ang tableta. Ang ganitong kakayahan, sa 10,000 alchemist, ay maaaring wala ni isa. Ikinumpas ni Sofia ang kanyang kamay bilang senyales na umatras ang lahat at huwag istorbohin ang pagpipino ng pil ni Mateo. Napahawak si Mateo gamit ang isang kamay. Isang bungkus ng apoy ang lumipad paitaas mula sa ilalim ng pogen, binalot ang buong kalderong panggamot. Kaagad pagkatapos, gumawa siya ng mga selyo gamit ang dalawang kamay. Mabilis na tumataas ang temperatura ng apoy. Sok! Nagkukunwaring malalim. Medyo maganda lang tingnan ang ganitong antas ng fire control skill, mapanghamak na sabi ni Zeke. Oo. Ipinagmamalaki lang niya ang kanyang husay. Kaaya-aya sa paningin pero wala talagang silbi. Pagsangayon ng isa pa. Natural lang na hindi nila maaalala na, sa katunayan, ipinamamalas din nila ang kanilang mga kasanayan kanina. Hindi lang sila nagparada ng matagal bago nila ito napanatili. At si Mateo ay medyo nagpipigil na ngayon. Kung talagang ipapakita niya ang kanyang kakayahan, kahit siya ay matatakot. Manahimik ka kung hindi mo maintindihan. Gamitin mo ang iyong soul force para tingnan ito. Ang temperatura sa paligid ng medicinal cauldron ay pare-pareho. Dahil dito, ang medicinal pill ay tumatanggap ng init ng pare-pareho. Kapag nire-refine ang isang Jade Dragon Heart Common Pill, ang pinakamahalagang bagay ay ang pare-parehong pag-init. Nang magsalita si Sofia, natural na natahimik ang iba. At si Sofia mismo ay labis ding nagulat. Maaari kayang pinino na ni Theo na ito ang Jade Dragon Heart Common Pills dati. Kung hindi, paano niya malalaman ang mahalagang aspetong ito? Nagkataon lang ba iyon? Habang nag-uusap sila, natapos na ni Mateo ang pagpapainit. Gamit ang isang kamay, lumipad ang embryo na gawa sa gamot papunta sa kawa. Sumunod, opisyal nang nagsimula ang nakasisilaw na pagpapakita ng teknik na nagpahilo sa lahat. Sunod-sunod na pinaputok ang mga selyo sa kalderong panggamot ng walang tigil. Parang mga multo ang mga kamay ni Mateo, na nakalalasing sa mga taong nanunood nito. Maging si Zeke at ang iba pa na matagal nang hindi nasisiyahan kay Mateo ay sandaling nabighani rin kay Mateo at nanatiling tahimik. Ayaw pa rin ni Mateo na maging masyadong kapansin-pansin, kaya hindi siya pumasok sa Legendary Realm. Kung hindi, hindi ito magiging kasing simple ng pagpapasikat ng kanyang teknik. Lumipas ang 15 minuto sa isang iglap. Nakita ko lang si Mateo na bahagyang sumigaw ng paliitin. Nabuo na ang tableta. Sa pagkakataong ito lang naramdaman ng lahat na parang nagising sila mula sa isang panaginip. Ang lakas ni Manager Talon ang pinakamalakas at siya ang unang nakabawi mula sa kanyang pagkahilo. Bumulong siya ng malalim, isa itong tunay na magarbong pagpapakita ng husay ng isang tao.
Gumaling din sina Zeke at ang iba pa at hindi napigil ang mamula. Bukod sa mas mababa ang kaharian ni Mateo kaysa sa kanila, ang iba pa niyang aspeto ay mas malakas kaysa sa kanila. Ngumisi si Mateo at sinabing, ayos lang, mga 15 minuto. Suriin mo ang tableta, Miss Sofia. Huminga ng malalim si Sofia at hindi niya maiwasang suriin si Mateo. Labis siyang nagulat. Isa itong tier 3 high-grade medicinal pill. Hindi ka ba talaga nanghina kahit kaunti pagkatapos mong pinuhin ito? Nang si Sofia mismo ang nagpino ng Jade Dragon Heart Common Pill, sa tuwing natatapos niya ang pagpino, medyo sobra pa ito sa kaya niya. Sa kabilang banda, ayos lang naman si Mateo. Naramdaman ito ni Sofia ng napakalinaw ngayon. Kaka-rating lang ni Mateo sa middle rank na Alchemy Grandmaster. Tumawa si Mateo at sinabing, ayos lang. Basta't mas tumpak ang control, hindi mo kailangang gumamit ganoon kalaking soul force. Lahat ay nakaramdam ng depresyon. Kailangang maging tumpak ang kontrol ng isang tao para magamit ang napakaliit na puwersa ng kaluluwa. Kanina, nang matapos niya ang pagpipino, pakiramdam ni Zeke ay malapit na siyang bumagsak. Isa siyang veterano na high-rank Alchemy Grandmaster, at higit pa ito sa kaya niya. Si Mateo, isang bagong abanteng middle-rank Alchemy Grandmaster, ay kayang gawin ito ng ganito kalawak. Medyo mas tumpak. Magkano ang mas mahal nito? Pakiramdam ni Zeke ay wala na siyang ibang mapapala. Ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. Gusto niyang makita kung talagang napagbuti ni Mateo ang isang medicinal pill. Naglakas loob si Zeke at ibinoka ang kanyang bibig, sino ang nakakaalam kung sinasadya mong magsipa ng alikabok? O baka naman, matagal mo nang sinayang ang gamot. Ngumisi si Mateo at sinabing, alam kong hindi ka babalik nang hindi natatamaan ang South Wall. Buksan. Itinuro ni Mateo ang isang daliri. Isang medicinal pill ang kusang lumabas mula sa medicinal cauldron at lumapag sa jade dish. Nagtakbuhan ang lahat para tignan ang gamot na iyon. Sa isang tingin lang, bigla silang napabuntong hininga ng malamig. Mataas na uri ng gamot na pampagaling. Halos hindi makapaniwala si Zeke. Naging seryoso rin ang magagandang mata ni Sofia, at nakatitig siya kay Mateo nang hindi makapaniwala. Kaya niyang pinuhin ang isang mataas na uri ng Jade Dragon Heart Common Pill, ngunit napakababa ng antas ng tagumpay. Kadalasan, lahat ay nasa middle grade. Kapag mas mababa ang kanyang performance sa karaniwang pamantayan, baba ang kalidad ng mga tableta. Hindi niya inakala na ang unang pagpipino ng binata na ito ay direktang isang mataas na uri ng gamot na Pildores. Ikaw. Nanday ka siguro. Turo ni Zeke kay Mateo at sinabing. Ngumiti si Mateo at sinabing, tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Dali, umalis ka na. Ang pagpasok sa Grand Pill Assembly na may ganitong pamantayan mo ay hindi na usapin ng pagkatalo. Direkta mo na itong pagtatapon ng lahat ng mukha ng mga miyembro ng Brown family. Naubos na rin ang pasensya ni Sofia. Malungkot niyang sinabi, sugurin mo ako. Kulang na kulang sa lakas at sinisisi pa ang iba. Napakaraming pares ng mga mata ang nakatingin. Paano siya nanloko? Galit na galit si Zeke kaya't naging berde ang kanyang kutis. Malamig niyang sinabi, umalis ka na, umalis ka na. Ayaw ng lugar na ito na panatilihin ang Panginoong ito, natural lang na may lugar para paglagyan ang Panginoong ito. Harumph. Pagkatapos magsalita, ipinitik ni Zeke ang kanyang manggas at umalis. Lumungkot ang mukha ni Manager Talon, ngunit tumingin siya kay Sofia, halatang hinihingi ang opinyon nito kung aalagaan ba niya ang lalaking ito o hindi. Nabitawan niya lang ito nang makita niyang bahagyang umiling si Sofia. Pagkatapos lamang umalis ni Zeke at ng 3 pang tao, saka lamang nagtanong si Manager Talon, napakataas at makapangyarihan ng iilang taong iyon. Bakit sila hinayaan ni Miss na umalis? Bumantong hininga si Sofia at sinabing, kung dati lang iyon, paano ko sila matiis na maging ganito ka-arrogant? Paano sila nang ahas na magmayabang sa harap ko? Puro na lang sila ni-recruit natin sa publiko. Kung may mangyaring masama sa kanila dito sa lugar natin, mas mahihirapan pa itong mapanatili ng forces building na ito. Bumantong hininga rin ng mahina si Manager Talon nang marinig iyon at hindi na nagsalita pa. May napansin din si Mateo sa tabi.
Mukhang napakasama ng sitwasyon ng pamilya Brown ngayon. Hindi man lang nila pinanggahasan na saktan ng mga alchemist na ito nang walang alam. Sa lohikal na pagsasalita, kahit na ang isang malaking pamilya tulad ng pamilyang Brown ay hindi isang nangungunang paksayon sa kabisera, ang pagnanais na alagaan ng ilang alchemist na walang pinagmulan ay madali pa rin. Ngunit hindi lahat ng ito ang maaari niyang alalahanin. Ang kanyang layunin ay malaman kung sino ang dalawang aliping iyon. Sa oras na ito, humiwalay si Sofia sa kanyang pesimistikong kalooban at muling bumalik kay Mateo. Mr. Lawson, kung tama ang aking mga haka-haka, dapat ay dati mo nang pinino ang Jade Dragon Heart Common Pill, hindi ba? Tanong ni Sofia kay Mateo na may kumikinang na mga mata. 369. Ha! Siyempre, na-refine ko na yan dati. Napakasimpleng medicinal pill. Walang balak si Mateo na itago yan. Para kay Mateo, ang Jade Dragon Heart Common Pill na ito ay talagang simple. Ang tunay na tier 3 medicinal pill na may antas ng kahirapan na kayang harapin ng langit ay mas masalimuot pa kaysa rito. Maliban na lang, parang gusto nang umubo ng dugo ni Sofia nang marinig niya ang mga salitang ito. Mr. Lawson, maaari mo bang paliwanagan si Sofia kung kanino ka natuto? Malungkot na tanong ni Sofia. Hehe, taga-probinsya lang ang amo ko. Hindi pa talaga naririnig ni Miss Sofia ang pangalang yan. Bukod pa riyan, bago ako umalis, mahigpit akong binalaan ni Master na huwag gamitin ang pangalan niya. Nakabunot si Mateo ng isa pang Master. Ang galaw na ito ang pinakamagaling. Napakalaki ng Fierce Gale World. Kaya ba talagang hukayin ni Sofia ang kanyang Master? Pero si Sofia ay hindi isang taong madaling lokohin. Nagtanong ulit siya, dahil ayaw mong sabihin, hindi rin kita pipilitin. Pero paano mo ako pinapaniwala na hindi ka isang taong ipinadala ng pamilyang Talon? Ito. Wala talaga akong paraan para patunayan ito, walang magawang sabi ni Mateo. Ibig sabihin niyan ay may posibilidad na ang pamilyang Talon ang nagpadala sa iyo rito. Nakatitig si Sofia sa mga mata ni Mateo, gustong makita kung nagsisinungaling ito. Natural lang na kalmado ang itsura ni Mateo habang nakangiting sinasabi, sa tingin ko, kung may gustong gawin ang pamilyang Talon, hindi sila magiging hanggal na magpadala ng ekspertong katulad ko, di ba? Base lang sa mga tauhang nire-recruit mo ngayon lang, hindi ba't ang panalo nila sa'yo ay kasing dali lang ng pag-address nila sa kanila? Perg. Natigilan si Sofia. Oo, wala nang kailangang gawin ang pamilyang Talon ngayon at sigurado na silang mananalo sa Grand Pill Assembly na ito. Ang pagpapadala kay Mateo para maging especially iya ngayon ay kalabisan lamang. Ang isang alchemist na kayang pinuhin ang Jade Dragon Heart Common Pill ng basta-basta ay hindi isang kabutihan para lahat. Sa pagkakataong ito, lumapit si Manager Talon kay Sofia at sinabing, pangalawang binibini, iyan ang Loika. Isa pa, 3 araw na lang bago maganap ang Grand Pill Assembly. Wala na rin tayong ibang alternatibo. Kahit na isa talaga siyang especially iya, siya lang ang maaari nating gamitin. Bumantong hininga si Sofia at yumuko ng malinaw, sige, Mr. Lawson. Mula ngayon, ikaw na ang guest retainer alchemist ng pamilya Brown. Umaasa ako na gagawin ni Mr. Lawson ang lahat para matulungan ang pamilya Brown na manalo sa laban na ito. Hanggat mananalo si Mr. Lawson, handa ang pamilya Brown ko na magbayad ng kahit anong halaga. Totoo ba? Kasama ba sa presyong ito si Miss Sofia? Tumaas ang kilay ni Mateo. Pagkasabi nito, 2 balak pumatay ang agad na tumama kay Mateo. Mabilis na tumawa si Mateo at sinabing, hahaha. Nagbibiro lang, nagbibiro lang. Huwag mong seryosohin, Miss Sofia. Humph. Ganitong klaseng biro yan, ipinapayo ko sa iyo na huwag mo nang gawin yan sa susunod, para maiwasan mong mawala ang maliit mong buhay. May mga kailangan pa akong gawin kaya babalik muna ako sa pamilya Brown. Tungkol kay Mr. Lawson, Manager Talon, ikaw na ang bahala. Pagkatapos ay umalis si Sofia nang hindi man lang lumingon. Hindi sinasadyang inilabas ni Mateo ang kanyang dila. Ang ganitong klaseng biro sa mga babae ay tiyak na magdudulot ng isang mapaminsalang sakuna.
Nakita ni Manager Talon ang sitwasyon at ginamit ang kanyang daliri para tusukin si Mateo. Nako, anong klaseng biro ang kinailangan mong gawin? Bakit mo kinailangan pang gawin iyon kay Second Miss? Maswerte ka na at hindi ka niya agad pinatay. Biglang may naisip si Mateo at nagtanong ng may pagtataka, tama ba, hindi ba't si Miss Sofia ay nagho-host ng isang martial competition para makahanap ng mapapangasawa? Ano ang meron doon? Bumantong hininga ng malalim si Manager Talon at sinabing, hay nako, Second Miss, mapait ang buhay niya. Ang paghahanap ng asawa sa kompetisyon sa pakikipaglaban ay isa ring aksyon ng Brown family na hindi mapigilan. Sa totoo lang, sa loob ng kabisera na ito, paanong ang dalawang Holmes at Lane family lang ang naghahangad sa kagandahan ni Second Miss. Dahil si Mateo ay naging panauhin na ng pamilya Brown, natural lamang na wala nang masyadong itinatago si Manager Talon sa kanya. Maikli niyang ipinakilala kay Mateo ang mga bagay-bagay tungkol sa pamilya Brown. Walang tigil din ang pagbuntong hininga ni Mateo matapos niya itong marinig. Bilang isang pangalawang uri ng pamilya, ang lakas ng pamilya Brown at pamilya Talon ay palaging pantay. Sa napakaraming taon ng Grand Peal Assemblies, magkabilang panig ay may panalo at talo. Ngunit ang ganitong uri ng sitwasyon ng ekwilibriyo ay lubos na nawasak 30 taon na ang nakalilipas. 30 taon na ang nakalilipas, biglang tumaas ng husto ang lakas ng Talon family sa alchemy path. Maraming mga nangungunang henyo ang sunod-sunod na lumitaw sa junior generation, at agad na nanalo sa Grand Peal Assembly. Ayon sa kasunduan, dapat ibigay ng pamilya Brown ang 50% ng merkado ng mga gamot pagkatapos nilang matalo. Ang Grand Peal Assembly na ito ang siyang naging batayan sa pagpapasya kung gaano karaming bahagi ang hawak ng dalawang pamilyang Brown at Talon sa merkado ng medicinal pill. Ang nanalo ay may 70% ng merkado ng medicinal pill, habang ang natalo ay mayroon lamang 20%. Ang natitirang 10% ay inilaan sa iba pang maliliit na paksayon. Sa loob ng maraming taon, ang dalawang pamilya ay palaging magkatugma sa lakas. Kapag natalo ang isang panig, nag-iisip sila ng anumang paraan upang makabawi. Kaya naman, halos napapalitan ito kada 10 taon. Pero simula 30 taon na ang nakalilipas, hindi pa nananalo ang pamilya Brown sa kahit anong laban, na natalo ng 3 sunod-sunod na yugto. Ang laban ngayong taon ay ang ika-4 na yugto. Kung matatalo muli ang pamilya Brown, maaari na nilang ipahayag ang kanilang pag-atres sa merkado ng mga gamot. Malinaw na hindi sumusuko ang pamilya Brown sa patuloy na pagkatalo. Sa loob ng 10 taon, halos lahat ng kanilang yaman ay ibinuhos nila kina Ramon at Sofia. Hindi rin sila binaygo ng 2 taong ito. Lalo na si Sofia, na nag-cultivate sa kaharian ng isang mataas na ranggong alchemy grandmaster sa murang edad. Ngunit may mga hindi inaasahang bagyo sa kalikasan. Noong nakaraan, nang pumasok si Ramon sa isang lihim na kapaligiran, sa pagnanais na makalusot sa Soul Sea Realm sa isang iglap at maging isang quasi-alchemy king, nabigo ang kanyang tagumpay. Dumanas siya ng matinding batikos. Ngayon, si Ramon ay nakahiga sa kama dahil sa malubhang pinsala at hindi na makakapagpahinga para sa Grand Peal Assembly sa loob ng 3 araw. Labag sa kanilang kalooban, napilitan ang pamilya Brown na pumunta rito sina Zeke at ang iba pa. Ang mga medicinal pills na pinino sa Grand Peal Assembly ay halos pawang antas ng kahirapan ng Jade Dragon Heart Common Pill. Hindi man lang pinino ni Zeke at ng iba pa ang mga inihandang medicinal embryo. Sa Grand Peal Assembly, pansamantala lamang ang mga ito. Si Sofia ay labis ding nasaroon ng loob kanina sa likod ng partisyon. Sino ang mag-aakala na ang pagdating ni Mateo ay talagang magpapaningning sa kanyang mga mata? Kung tungkol naman sa asawang nakakatagpo ng kompetisyon sa pakikipaglaban, ito rin ay dahil mahina ang lakas ng pamilya Brown. Kinailangang pagtibayin ng pamilya Brown ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pagsasama sa kasal. Kung talagang natalo ang pamilya Brown sa Grand Peal Assembly, kailangan nilang humanap ng paraan para makalabas ng maaga. Maliban na lang, hindi kayang sakta ng pamilya Brown ang alinman sa pamilyang Holmes at Lane. Kaya, magagamit lamang nila ang ganitong uri ng paraan ng pakikipaglaban sa paghahanap ng asawa upang matukoy kung kanino nabibilang si Sofia. Kung tutuusin, kawawang tao si Sofia.
Walang humpay na bumaantong hininga si Mateo matapos marinig ang kwento ng pamilya Brown. Kaya naman, kahit saan pa man nanggaling si Mr. Lawson, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya at tulungan ang pamilya Brown na manalo sa laban. Ang matandang ito ay walang hanggang may utang na loob. Sabi ni Manager Talon, habang yumuyuko ng malalim si Mateo. Dali-daling tinulungan siya ni Mateo na makatayo at nakangiting sinabi, hindi ba't isa lang itong Grand Peel Assembly? Napakadali lang. Kalimutan mo na ang isang laban, kahit 3 laban ay hindi problema. Sige, kaya ko bang harapin ang 3 laban ng mag-isa? Sa ganitong paraan, siguradong matatalo ang Talon family. Nagmamadaling sinabi ni Manager Talon, natural lang na hindi iyon pinapayagan. Ang Grand Peel Assembly na ito ay nakikipagkompetensya sa pinagsamang lakas ng mga nakababata ng 2 pamilya. Paano nila napapayagan ang isang tao na lumaban sa 3 laban? Ganoon ba? Sayang naman. Mukhang sinuwerte sila. Sabi ni Mateo na puno ng panghihinayang. Kung pag-uusapan ang alchemy, natural lang na tuwang-tuwa si Mateo. Kalimutan na natin ang 3 laban, wala siyang pakialam kahit 30 laban. 370. Saan nanggaling ang maliit na puting tigre na ito? Ang ganda. Halika, yakapin mo si ate. Hehe, tingnan mo, nagalit siya. Kahit ang galit niyang itsura ay ang cute. Hehe, ito po sir, ito po ba ang maliit ninyong puting tigre? Maaari niyo po ba akong pahiramin para makapaglaro ng 2 araw? Mula kahapon, ang white light ay naging isang magandang tanawin sa Brown Manor. Kahit saan magpunta si Mateo, siya ang magiging sentro ng atensyon ng lahat. Lalo na ang mga binibini at katulong na ito, kapag nakita nila ang white light, bawat isa sa kanila ay mapapatihaya sa lupa at hindi mapigil ang lumapit para asarin siya. Ngunit hindi nagustuhan ni white light ang pagmamahal ng ibang tao. Sa bawat paglapit ng ibang tao, nagbibihis siya ng poster na naglalayo sa mga tao ng libu-libong milya at ibinubunyag ang kanyang mga pangil sa kanila. Gayunpaman, habang ginagawa niya ito ng mas madalas, mas lalo siyang kaibig-ibig ng mga binibini at katulong na ito. Malinaw na hindi naman palaboy-laboy si Mateo na walang ginagawa. Gusto niyang humanap ng pagkakataon para magtanong tungkol sa mga alipin. Pero hindi rin naman siya pwedeng maging ganoon ka-obvyo sa ganitong bagay. Para hindi siya maghinala, natural lang na si White Light ang naging pinakamahusay na pantekip. Dahil sa pagkukunwari ni White Light, hayagang nahanap ni Mateo ang mga katulong at dalagang ito para makausap. Sa kalaunan, marami talaga siyang nalaman na balita. Sa pamamagitan ng pabaligtad na paglapit sa paksa, nakumpirma pa rin ni Mateo sa huli na ang pamilya Brown ay talagang bumili ng 2 alipin ng Endless World kamakailan lamang. Kung tutuusin, ang 2 aliping iyon ay hindi binili ng pamilya Brown, ngunit ang pamilya Holmes at Lane ay nagbigay ng tig-iisa. Maliwanag, ang 2 pamilyang ito na nagbibigay ng mga alipin ay para makuha ang pabor ni Sofia. Bilang isang pangalawang uri ng pamilya, ang pamilya Brown ay wala pang kwalipikasyon para bumili ng mga pambihirang alipin. Gusto pa ring magtanong ni Mateo tungkol sa hitsura ng 2 aliping iyon. Ngunit sa kasamaang palad, ang 2 iyon ay direktang ipinadala sa manor ni Sofia. Hindi talaga nakita ng ibang tao ang mga iyon. At ang mga tirahan ng mga kababaihan ay pawang bahagi ng mga panloob na patio. May mga ekspertong nagbabantay sa paligid. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, ang pagnanais na pumasok ng tahimik sa loob ay hindi malamang mangyari. Parang gusto ko manglapitan ang 2 taong iyon sa Endless World, ngunit sa huli ay napunta pa rin kay Sofia ang desisyon. Sa kasalukuyang kalagayan ni Mateo, tanging ang 2 taong ito lang ang makakasalamuhan niya. Dapat ay nabili na ng mga makapangyarihang grupo ang iba. Ang pagnanais na malutas ito sa maikling panahon ay hindi madaling gawin. Pero hindi rin nagmamadali si Mateo. Simula nang malaman niyang si Chester at ang iba pa ay ibinebenta na papunta sa Central Capital, naghanda na si Mateo para sa mahabang panahon ng pakikibaka. Theo, natagpuan na rin kita sa wakas. Matagal na akong sumusunod at nagtatanong sayo. Kasalukuyang nagmumuni-muni si Mateo nang sumigaw si Manager Talon ng buong lakas. Napakalawak ng lugar ng Brown Manor.
Kailangan talagang magsikap para mahanap ang isang tao. N. May hinahanap ba ako si Manager Talon? Naisip ko na kailangan kong tumira sa Brown Manor sa hinaharap, kaya kailangan ko munang maging pamilyar. Kaya nga ako naghahanap tingin, nakangiting sabi ni Mateo. Galit na galit ang tingin ni Manager Talon habang sinasabi, sabi ko nga, Kuya Lawson, 2 araw na lang bago ang Grand Peel Assembly. Kailangan mong maghanda, di ba? Ang paggala-gala ng ganito. Malamang hindi maganda, di ba? Hindi napigilan ni Mateo ang pag-ikot ng kanyang mga mata nang marinig niya ito. Hindi ba't isa lang itong Grand Peel Assembly? Ano ang dapat ihanda? Hindi ba't nagpapadala lang ang pamilyang Talon ng ilang junior? Hindi naman sa nakikipagkompetensya tayo sa mga dating kakatuwang tao ng kanilang pamilya. Nang makitang hindi ito pinansin ni Mateo, nagalit si Manager Talon. Sabi ko, Theo, ikaw na ang panauhing tagapaglingkod ng aming pamilya Brown ngayon, at kumukuha ng sweldo ng aming pamilya Brown. Ang Grand Peel Assembly ay tungkol sa kaligtasan ng pamilya Brown. Kailangan mo man lang magsikap, hindi ba? Kahit na ipinapadala ng pamilya Talon ang kanilang mga nakababata, ang kanilang lakas ay napakalakas. Gaano kalakas? Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Napag-usapan na, wala talagang kaalam-alam si Mateo tungkol sa tinatawag na Talon family. Pamilya Talon. Hay, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Sumama ka sa akin, may isang taong gustong makita ka. Pagkatapos mo siyang makita, natural lang na malaman mo. Sinundan ni Mateo si Manager Talon sa isang tahimik at liblib na patio at pumasok sa isang silid. Si Zion Talon to, di ba? Ikaw ba ang nagdala kay Theo dito? Isang malalim na boses ang nagmula sa loob ng bahay. Oo. Nandito lang siya sa labas, magalang na sabi ni Manager Talon. Umalis ka muna. Papasukin mo siya. Muling narinig ang boses sa loob ng bahay. Oo. Pagkatapos magsalita, humarap si Manager Talon at sinabi kay Mateo, ikaw lang mag-isa ang pumasok. Tandaan mo, huwag kang maging mapangahas. Pabaya na sagot ni Mateo. Nanlumo si Manager Talon pero hindi nagsalita. Umiwas pa rin siya. Pumasok si Mateo sa bahay, ngunit isa itong silid para sa pagpipino ng mga gamot. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang kasalukuyang nagmumuni-muni sa kama sa gitna ng silid para sa pagpipino. Akmang lalapit na sana si Mateo para salubungin ito, ngunit nakita niya ang isang maringal na puwersa ng kaluluwa na umatake sa kanya sa paraang halos mabura ang langit at lupa. Kumurap ang mga mata ni Mateo ngunit hindi umiwas, hinayaan ang kalaban na gawin ang gusto niya. Ang banal na kaluluwa ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay tila mayroong napakalakas na kapangyarihang pang-atake, ngunit nang dama po ito sa katawan ni Mateo, ito ay walang kapantay na banayad. Binalot ng puwersa ng liwanag na kaluluwa si Mateo na parang may hinahanap ito. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang puwersa ng kaluluwa ng kabilang partido ay umatras na parang tubig agos. Binata, napakahanda mo. Noong inatake ka ng soul force ko, talagang hindi ka nagalit. Malalim na boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang dating. Bagamat kalmado ang kanyang boses, may bahid ito ng pagkamangha. Malinaw na ang pagganap ni Mateo ngayon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko maiiwasan yan. Bakit ka pa gagawa ng kalabisan? Simula nang pumasok ako sa bahay na ito, kung gusto akong patayin ni Senior, nasa awa mo lang ako. Biglang tumawa ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, tunay ngang ang mga bayani ay nagmumula sa mga kabataan. Kung nakikinig ka sa kahulugan ng iyong mga salita, kung nasa labas ka lang, may kakayahan kang makatakas. Hindi nalungkot si Mateo nang may pagmamataas o pakunwari, hindi man siguro walang kasiguraduhan. Malinaw na ang kabilang partido ay isang makapangyarihang Soul Sea Realm. Maliit lang ang posibilidad na tangkaing tumakas mula sa kamay ng kabilang panig. Pero sa diksyonaryo ni Mateo, walang salitang imposible. Kung gagamitin niya ng wasto ang mga kondisyon ng kapaligiran at tao, maaaring hindi siya magkaroon ng walang pagkakataong makatakas. Kung naaalala mo noon, nasa second level spirit condensation realm pa lang siya, hindi ba't napatay pa rin niya ang si transformation realm na si Black Crow Old Man?
Siyempre, ang pagkakaiba sa pagitan ng Soul Sea Realm at Crystal Formation Realm ay isang ganap na kakaibang konsepto mula sa pagkakaiba sa pagitan ng Sea Transformation Realm at Spirit Condensation Realm. Kaya naman, buong pagpapakumbabang sinabi ni Mateo na maaaring hindi siya mawala ng katiyakan. Para sa mga martial artist, mayroong langit at lupang pagkakaiba sa pagitan ng lower 3 realms at middle 3 realms. Gaano man kalakas ang isang Sea Transformation Realm, isa lamang silang lower 3 realm martial artist. Walang kapantay mula sa middle 3 realm Soul Sea Realm. Hey, sabi ni Zion, kaya mo raw pero hindi mo alam ang lawak ng langit at lupa. Hindi nga pala sinungaling. Pero, nakaligtas ka talaga sa isang kalamidad ngayon lang, natatawang sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Alam ni Mateo sa kanyang puso, ngunit sadyang nagtanong ng may pagkalito, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Senior? May balita mula sa pasilyo ng kaharian na maaaring timik nang nakapasok sa kabisera ang isang kabataang walang hanggang mundo. Sinusubukan ko ang iyong banal na kaluluwa ngayon lang. Kung ang iyong banal na kaluluwa ay naiiba sa amin ng mga martial artist ng Fierce Gale World, pinatay na kita ng walang pag-aalinlangan kanina. Walang pakialam na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagulat si Mateo sa tamang antas, at nagtanong ng may pagtataka, mayroon ba talagang ganoong bagay? Pinaghihinalaan ba talaga ng senior na tao ako mula sa ibang mundo? Haha, tugma lang pala ang edad mo sa ulat ng impormasyon. Biglaan din ang pagdating mo sa kabisera. Sinubukan lang kita dahil sa pag-iingat. Tama, Chendong Brown ang tawag ko sa akin, ang pinuno ng pamilya Brown. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.